Mas maganda yata kung kapatid mo na lang ang galawin ko. Para naman malaman mo kung anong pakiramdam ng mawalan. Wag! Wag mo siyang sasaktan, visit ka! Ihahatid ko ang kapatid mo sa impyerno! Tumakbo na kayo! Bilisan nyo! Tumakas na kayo! Taas! Walang silbi ang pagtakas! Iligtas nyo ang mga sarili ninyo! Iwan nyo na ako! Isang mapagpalang araw sa ating mga tagapakinig. Ang ikukwento ko ngayong araw ay isang kwentong hindi pangkaraniwan. At kahit ako man noon ay hindi inakalang magiging posible ang isang imposible. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa pagkakaisa, tiwala at pagkakaroon ng malinaw na layunin para sa kapayapaan. Pero hindi naging madali ang paglalakbay namin noon. Nalagay rin sa alanganin ang maraming buhay kabilang na ang buhay ng asawa ko. Dahil ang nakaharap namin noon ay hindi lang basta aswang, kundi mga kapwa ko rin antingero. At kung papaano namin sila nalampasan, halina't sabayan niyo ako sa paglalakbay sa aming karanasan na hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa isipan ko. Kilalanin niyo na lang ako bilang si Emer. Ito ang aking kwento. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan ngayong araw, maaari niyo bang pindutin ang like button para mas madali kang ma-notify sa ating mga paparating na upload? Maaari ka ring mag-iwan ng iyong reaksyon sa comment section at mag-like kung ito'y inyong nagustuhan. Kung bago ka naman sa aming channel, pindutin niyo ang subscribe button para makasali sa ating mga kwentuhan araw-araw. Ang inyong munting suporta ay malaki na ang may tutulong para may pagpatuloy namin ang paghatid sa inyo ng mga makabuluhang kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sigurado ka ba talagang hindi naman nakakaya sa kapatid mo na sisiksik tayo sa bahay niyo? Hindi naman. Mag-isa lang naman din dun si Joseph eh. Nalulungkot din yun. Alam mo naman na mula na mawala na si Inang, wala na siyang nakakausap sa bahay pag uwi niya. Pansamantala lang naman tayo ron eh. Yung perang ipambabayad natin dito sa upa eh, pwede nating maipon kapag nakatira na tayo ron. Alam mo, wala naman akong problema kung makikitira tayo eh. Siyempre, iniisip ko lang talaga yung baka abala tayo kay Joseph. Ikaw na nga nagsabi, hindi masyadong nakikipag-usap sa ibang tao yon. Hindi ka naman ibang tao, Amilda. Nang maging mag-asawa na tayo, pamilya na rin ang tingin niya sa'yo. Hinahanap ka nga nun minsan kapag napapadaan ako dun eh. May pinagsamahan naman kayo kahit na papano. Nakakamiss nga yung mga lutong Bicol Express nun eh. Ngayon, doon na muna tayo titira. Araw-araw tayo makakakain ng Bicol Express niya. Emer, kumusta naman pala ang lugar ninyo? Di ba pugad na mga antingero ang baryo nyo? Mahal, wala kang dapat ikabahala. Tutulungan tayo ng anting-anting ko para walang mangyaring aberya sa pananatili natin doon. Hindi tayo pababayaan ng anting-anting. May tiwala naman ako sa iyo, Emer, mahal ko. Kung hindi nga lang dahil sa misyon nating dalawa, baka magdalawang isip akong tumira tayo ron eh. Syempre, mas mahal ka pa rin sa akin ang kaligtasan mo. Mahal, bakit ba kasi akong pinili mo? Sobrang komplikado ko. Komplikado ang pagsasama natin. Kailangan natin laging mag-ingat para hindi malaman ng iba kung ano man ang tinatago natin. Magiging komplikado lang naman ang lahat kung hindi tayo nagkakaintindihan. Ikaw ang pinili ko kasi ikaw ang mahal ko. Alam mo naman na kahit kailan eh, hindi naman naging problema sa akin kung anong pinagmulan mo. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal din naman kita. Oh, yung mga hawak mo parang magmadali nang mag-impake at kailangan na nating lisanin ng lugar na ito. Oo na, isasampa ko na sa sasakyan ng mga gamit natin. Inisa-isa kong nilagay sa lumang pickup truck ang mga gamit namin. Mabuti na lang din at maganda ang panahon noon. Kaya nang bumiyahe kami ay hindi kami nangamba para sa mga gamit namin sa likod ng sasakyan. Makalipas lang ang halos kalahating oras, narating na rin namin ang baryo. Napangiti na lang ako sa ideyang sa wakas, makakatira ulit ako sa lupang sinilangan ko. Pinarada ko ng maingat ang sasakyan namin sa harapan ng bahay. Kung nasan si Joseph, kinalembang ko ang maliit na bell sa gilid.
Nang marinig yun ng kapatid ko, ay agad din naman siyang lumabas ng bahay namin. Nakangiti kagad siya nang makita niya kami. Kuya, walang ya. Hindi naman kayo nagsabi na ngayon na pala ang dating ninyo. Eh di sana nakapaganda ako. Inagahan na namin eh. Alam namin na kailangan mo nang makakasama rito. At saka, nakakainis na rin kasi yung may-ari ng inuupahan namin. Singil ng singil kahit na malayo pa naman yung bayaran. Ikaw, kumusta ka naman dito? Eto, ayos lang naman. Abala ko kasi inaasikaso ko yung sakahan natin eh. Alam nyo naman, baka mamaya biglang bumuhos ang malakas na ulan o baka bumagyo. Baka imbis na may ani na, naging bato pa. O siya, pumasok ka na muna Ate Milda. Tayo naman kuya, ibaba na muna natin ang gamit ninyo. Hindi nagtagal ay sinimulan na rin namin ang paghakot. Mga bandang tanghali, naipasok at naipwesto na namin ang mga gamit namin. Habang natutulog si Amilda sa loob, kaming dalawa naman ni Joseph ay nasa bakuran lang. Tamang muni-muni. Alam mo kuya, mabuti na lang at dito na kayo maninirahan ni Ate Amilda. Nakakabagod kasi talaga mag-isa dito eh. Ikaw naman kasi, bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? Para meron ka nang makakasama, di ba? Asawa? Wala sa isip ko eh. Abala ako sa sakahan na iniwan sa akin ng mga magulang natin. Huwag ka mag-alala. Tutulungan naman kita sa bagay na yan eh. Ayos lang naman ako kuya. At saka isa pa, alam ko naman na meron ka rin ginagawa. Eh di ba antingero ka? Kumusta na nga pala yung pagiging antingero mo? Alam mo naman na mula na magsama kami ni Amilda, hindi na ako naging aktibo dyan. Mas nakatuon ako sa kinabukasan naming dalawa. Hindi ko sinabi ang katotohanan hanggang sa mga sandaling yon ay nananatili pa rin ako sa pagiging antingero, Kabanong. Ayaw ko na kasing isipin pa yun ng kapatid ko. Ni hindi niya nga rin alam ang tunay na katauhan ng asawa ko. Maraming alam si Joseph. Ang alam lang niya, totoo ang mga aswang at may mga taong pumupuksa sa mga yon na kung tawagin ay antingero. Ah, ganun ba? Kung sa bagay, komplikado ng ganong gawain eh, no? Kaya nga habang nandito kami, tutulungan ka namin sa pagsasaka para naman magkaroon ka rin ng oras sa sarili mo. Maraming salamat kuya. Hulog ka talaga ng langit. Sus, wala naman yun. Ay, siya nga pala. Kumusta naman yung mga antingero dito? Ayun, si Mang Gringo pa rin ang kinikilalang pinuno ng mga antingero. Nitong mga nakaraan nga, palagi silang umaalis ng baryo eh. Tapos, babalik sila, mag-uumaga na. Ang pagkakarinig ko, meron silang tinutugis na aswang. At hanggang sa ngayon hindi pa rin nila mahanap-hanap. Talagang mahirapan silang mahanap ang aswang na yun. Ha? Alam mo rin ang tungkol doon? Ano ka ba naman? Malamang oo. Siyempre, nakakarating ang mga kwento-kwento sa kung saan-saan. Lalo na kung usapang aswang. Kaya ikaw kuya, mag-iingat ka palagi. Baka mamaya, isa ka sa mga magantihan ng mga aswang kahit na di ka naman parte nila Mang Gringo. Wala ka naman dapat na ikabahala. Baka nakakalimutan mo. Bago kulisanin ang baryong ito noon, marami muna akong pinatahimik na aswang. Alam ko naman na malupit ka talaga. Ikaw pa ba? Nagtawanan na lang kaming dalawa ng mga sandaling yon, Kabanong. Mga bandang hapon, iniwan na muna namin si Amilda sa bahay. Pinuntahan namin ang sakahan na inaasikaso ni Joseph ng mag-isa. Pagdating namin doon, namangha ako dahil kahit wala siyang ibang kasama, kitang-kita na alagang-alaga ang sakahan. Malulusog ang mga pananim. Ilang buwan na lang ang hinihintay at makakaani na rin. Pagkatapos namin doon, naglakad kami papunta sa pamilihan. Mamimili na kami ng ipangluluto para sa hapunan. Habang naglalakad ay nakita namin si Mang Gringo. Wala pa rin nagbago sa mukha niya. Ganun pa rin, balbasarado pa rin at maangas pa rin kung makatingin. Hindi na sana namin sila kakausapin pero tinawag niya ako. Hindi naman ako bastos na tao para hindi siya pansinin kung nakita na niya ako. Emer, nandito ka na pala. Hindi ka naman nagsabi para naman naiparamdam namin sa iyo ang mainit na pagtanggap. Hindi naman ho kailangan, Mang Gringo. Pero maraming salamat na rin po.
Ano bang nakain mo at binalikan mo ang lugar na minsan mo nang iniwan dahil mas pinili mo ang pag-ibig kaysa sa tungkulin? Siguro hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan ng sensitibong bagay, Mang Gringo. Masaya akong nagkita tayong muli. Hindi ka tatanggapin ng samahan dito, Emer. Nabalitaan ko na sinubukan mong sumali sa isang samahan sa kabilang nayon eh. Pero dahil nalaman nilang inabandona mo na ang baryo mo noon, hindi ka nila tinanggap. Mang Gringo, wala akong inabandona. Umalis ako sa lugar nito nang masiguro kong wala nang panganib sa buhay ng mga tao. Tinapos ko ang misyon ko bago ko pinili ang sarili kong gusto. Karapatan ko naman siguro maging masaya at mabuhay ng payapa matapos ang lahat ng ginawa ko para dito. Sa kasamaang palad hindi mo natapos ang problema rito. Iniwan mo lang. Kasi kung natapos ang problemang narito, di sana patay na ang mga aswang. Pero hindi. Patuloy pa rin silang gumagala-gala sa kung saan-saan. Kung sino man ang aswang na namataan ninyo, malamang sa malamang mga bagong aswang sila. At ang mga bagong aswang ay hindi ko na tungkulin. Tungkulin nyo na yon. Kung hindi sila mapuksa-puksa, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi nyo nagagawa ng maayos ang tungkulin ninyo. Kino-question mo ba ang kakayahan ng samahan namin? Ikaw ang unang nang insulto eh. Kaya kung pwede lang sana, huwag na nating ungkatin ng nakaraan para maiwasan nating magkasakitan ng damdamin. Tunay nga ang sinasabi ng mga nakasabayan mo noon. Mahangin ka rin talaga. Pero hindi naman ako nagtataka eh. Mahangin din naman ang master mo, di ba? Kaya nga nauna na siyang kinuha ng Panginoon eh. Kasi sa sobrang kayabangan niya, mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niya kaysa iligtas ang sarili niya. Hindi kayabangan ang tawag doon. Ang tawag doon ay pagmamahal sa tungkulin, pagmamahal sa mga kasama, at pagmamahal sa mga taong nasasakupan niya. Ang mga taong nagyayabang lang sa ginagawa niya ay ang mga taong may insekuridad sa katawan. Pwede ba pakiusap? Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng master kong namayapa na. Walang karapatan ng kagaya mo na bigkasin ng pangalan na may kadakilaan. Ano bang pinagmamalaki mo? Beb. Tama na yan. Masama ang nag-aaway. Nandito lang kami para mamili ng ipangluluto, hindi para makipag-argumento. Pasensya na sa mga nasabi ko, pero hindi ko pinagsisisihan ng mga yon. O sige na, mauna na kami. Tama lang na nandito ka, Emer. Para naman makita mo kung gaano kahusay ang samahan na binuo ko. Para maramdaman mo na kawalan sa iyo ang tungkulin na iniwan mo. Hindi siya kawalan. Dahil hindi naman talaga siya nawala sa akin eh. Tara na, Joseph. Mamili na tayo. Naglakad na kami at nilagpasan namin ang grupo ni Mang Gringo. Baka sa mukha niya ang pagkairita at inis. Napapailing naman ako dahil doon. Hindi pa rin kasi nagbabago ang ugali ni Mang Gringo. Mula noon hanggang sa puntong yon, ramdam na ramdam pa rin sa katawan niya ang insekuridad. Na parang lagi siyang may gustong patunayan. Parang gusto niyang lagi siya ang magaling. At hindi niya kayang tanggapin na merong mas may hihigit sa kanya. Hayaan mo na yun. Mayabang talaga si Mang Gringo eh. Pati nga mga pulis, niyayabangan nun eh. Akala niya siguro, hindi siya tatamaan ng bala kapag napikon sa kanya yung mga pulis eh. Iba't ibang anting-anting na meron si Mang Gringo. Baka isa sa mga yun yung anting-anting na nakakapagpalihis ng bala ng baril. Baka yun ang dahilan kung bakit ang lakas ng loob niyang kantiin ng mga pulis. Pero mali pa rin yun eh. Kahit na kailan, hindi dapat gamitin ang anting-anting sa pansariling interes. Ang yabang niya kasi talaga kuya eh. Kung alam mo lang lahat ng bumabangga sa samahan nila, binubugbog nila. Buti nga ngayon medyo tumino sila kasi wala na silang sinasaktan eh. Ang hahangin. Wala naman may uwing aswang sa baryo natin. Puro lang yabang. Hayaan mo na sila. Hindi ko na lang papansinin. Isa pa, hindi naman kami nagpunta rito para sa kanya eh. Nandito kami ng ate Amilda mo para samahan ka. Maraming salamat talaga kuya. Huwag ka mag-alala. Babawi talaga ako sa inyo. Hindi naman na kailangan. Mas magiging masaya ako kapag bumawi ka sa sarili mo. Inakbayan ko na lang ang kapatid ko at dumiretso na rin kami sa pamilihan. Mga ilang sandali lang ay natapos na rin kami roon.
Agad na rin naman kaming umuwi sa amin para makapagluto ng hapunan. Habang abala ang asawa ko sa pagluluto, napansin kong medyo napatagal na si Joseph sa labas. Inutusan kasi siya ni Amilda na bumili ng mas maraming asin dahil kulang sa alat ang niluluto niya. Kaya ang ginawa ko, lumabas na rin ako para sundan ang kapatid ko. Habang naglalakad, natanong ko si Joseph na nakaupo sa lapag. Sa harapan niya ay merong 3 lalaki. Isa roon ay ang pamilyar na mukha sa akin. Nang medyo malapit na ako, nakilala ko si Tanoy pala yun. Ang kababata namin na noon pa lang ay talaga namang salbahe na. Mga bata pa lamang kami, palagi na nilang pinagdidiskitahan ng kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa lumaki na lang kami ay ganun pa rin ang gawain niya. Oh, ano nangyari dito? Anong ginawa nila sa'yo, Joseph? Wala. Napaupo lang ako. Nadulas ako eh. Anong nadulas? Lupa itong lapag. At hindi naman basa, paano ka madudulas? Nadulas kasi, tanga. Sabi mo nga sa akin, Tanoy. Binubuli mo na naman ba itong kapatid ko? Ayos ko rin no? Kababalik mo lang dito, nag-aangas ka na kagad. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? 40 anyos ka na. 40 anyos ka na rin yata, kagaya ko eh. Pero ganito pa rin ang ginagawa mo sa buhay? Ang manghamak ng ibang tao? Hindi ka ba talaga nagkaroon ng kahit na kaunting bahid ng hiya sa sarili mo? Kaya siguro wala ka pa rin pamilya hanggang ngayon eh. Kasi ganyan ang ugali mo eh. Anong sinabi mo? Ang angas mo Kilala mo ko, Tanoy. Alam mo kung ano ang mga ginagawa ko bago ako naging kalmado. Alam mo yan. Kaya wag mo akong susubukan. Sa sinabi kong yon, tila napatigil si Tanoy. Marahil ay naalala niya kung gaano ko kanotoryo sa pagpatay ng mga aswang noon. Nilapitan ko si Tanoy. Tiningnan ko siya na masama. Sa tingin pa lang na yon ay naghatid na ako sa kanya ng mensahe. Hindi ko na kinailangan magsalita pa. Siya na mismo ang umatras. Agad-agad na rin naman silang umalis. Tinulungan ko nang makatayo si Joseph. Hindi naman siya makatingin sa akin. Bakit naman hinahayaan mo lang silang ganunin ka, tol? Bakit hindi ka lumaban? Magsasayang lang naman ako ng oras sa kanila eh. Hindi ba nasasayang ang oras mong hinahayaan mo lang silang ganunin ka at umupo ka lang dyan sa lapag? Kasi matatanda na tayo. Ako 40 na. Ikaw 35 ka na. Hindi na tayo bata para pabayaan lang natin ginaganon tayo ng ibang tao. Tumindig ka para sa sarili mo, Joseph. Kasi hindi habang buhay, kasama mo ko. Ayokong inaapi-api ka ng ibang tao kapag wala ako Pasensya na, kuya. Wala kang kasalanan. Pero gusto ko sa susunod, hindi ka na magpapapi. Kasi kapag nagpapi ka ulit, tuturuan ko na lang ng leksyon niyang Tanoy na yon. Teka lang, nabili mo na ba yung pinabibili ko sa'yo? Nakakalimutan ko na eh. Ay sus, pambihira ka naman Sama mo na lang ako. Napapakamot na lamang ako sa ulo at sa agad na ring naglakad papunta sa bilihan ng asin. Hindi na namin pinaalam pa kay Amilda ang nangyari. Alam kasi namin pareho na hindi papayag ang asawa ko na may inaapi sa aming dalawa. Lalo na si Joseph. Parang nakababatang kapatid na rin kasi ang turing niya sa kapatid ko. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Joseph para puntahan ang sakahan namin. Habang naglalakad, nakita namin ang ilang tao na nagkukumpulan. Nangingibabaw ang boses ni Tanoy roon, kaya hindi na kami nagdalawang isip na pumunta ron. Totoo sinasabi ko. Munti ka na akong lapain ng aswang kagabi. Naglalakad lang ako noon eh. Bigla na lang may babae na humarang sa akin. Hindi ko lang talaga nakita mukha kasi madilim eh. Pero naririnig ko yung mabangis niyang pag-angil. Tapos, bigla niya akong nilapitan. Napatakbo na lang ako eh. Pero, hinabol niya ako. Akala ko nga, kakainin na niya ako ng buhay eh. Buti na lang, may dumaan na sasakyan kaya siya natakot. Ayun, umalis siya. Grabe, nakakatakot talaga yung karanasan ko. Akala ko makikita ko na si San Pedro kagabi eh. Kailangan malaman to ni Mang Gringo. Kailangan gawin ito ng aksyon ng mga antingero dito sa atin. Nagmamadaling umalis si Tanoy. Walang kaangas-angas sa katawan niya noon. Para siyang bata lang na nagsusumbong. Napailing na lang ako. Alam ko na kasi kung sino ang may gawa noon.
Pambihira ka talaga, Amilda, oh. Ha? Ano yung kuya? Wala. Ang sabi ko, nakapagluto na siguro si Ate Amilda mo ng pananghalian natin. Kaya tara na. Binilisan na namin ang paglalakad. Pagdating namin sa sakahan, agad na rin namin tinanggal ang mga ligaw na damo. Nilinis na rin namin ang kabilang taniman na wala pang laman. Hindi ko pa alam kung anong itatanim sa punlaan na yan eh. May ideya ka ba kuya? Mas maganda siguro kung ang itatanim mo dyan sa kabila talong. Napapansin ko kasi na walang ganong nagbebenta ng talong dito sa atin eh. Talong? Siguro pwede pero maghanap na muna ako ng buto sa bayan. Pahirapan kasi ang talong eh. Joseph, gusto mo bang kumuha na tayo ng tao para may katuwang kang mag-asikaso rito? Ha? Kukuha ng tao? Hindi naman pa naman to talagang umuusbong eh. Ang ibig kong sabihin, hindi pa malaki ang kinikita ng sakahan na to. Kakayanin ba natin magbayad? May kakilala naman si Ate Amilda mo eh. Mga magsasaka na masisipag. Mahal nila ang pagsasaka. Kaya hindi issue sa kanilang ibabayad. Pero siyempre, babayaran naman natin sila ng tama. Tutulungan ka namin. Meron naman kaming ipon ni Amilda eh. Sigurado ko ba sa sinasabi mo kuya? Baka naman magalaw yung pera na para sana sa inyong dalawa lang. Sigurado ko. Bawi ko na lang to sa'yo kasi matagal ako nawala. Gusto ko na maging magaan sa'yo mga bagay-bagay eh. Para naman naiisip mo na rin ang sarili mo. Maraming salamat talaga kuya. Hindi ko alam kung bakit ang bait-bait mo sa akin. Baliw. Mabait naman ako sa'yo noon pa eh. Dahil magkapatid tayo. Ano ka ba? Nagtawanan na lang kami. Pero ang hindi niya alam, yung mga taong sinasabi ko ay mga kasamahan ng asawa ko. Kailangan din kasi namin papuntahin din sa baryo ang mga kasama niya bilang parte ng misyon na kailangan namin gawin. Ganun pa man, totoo namang gusto kong maging magaan ang mga gawain para sa kapatid ko. Gusto kong maging maayos ang buhay niya habang kasama niya kami. Kinabukasan lang, dumating na agad ang mga kasamahan ni Amilda. Umaga pa lang, nagsimula na sila sa paglilinis ng punlaan. Hindi makapaniwala si Joseph na pagdating pa lang ng 3:00 ng hapon, natapos na ang mga gawain doon. Kuya, mga tao pa talaga yung mga kinuha nyo ni Ate Amilda? Bakit ang bibilis nilang magtrabaho? Akala ko hanggang bukas pa sila matatapos eh. Sinasabi ko naman sa iyo, di ba? Mabibilis silang gumalaw, masipag pa, walang reklamo. Pero mula kanina, di ko ba sila nakitang umiti? Pinagliba sila sa samaan ng loob? Seryoso lang talaga sila sa trabaho. Oh, kuya, ayun na pala si Ate Amilda. Bili lang ako ng merienda nila ah. Pag-alis niya, ay saka naman dumating ang asawa ko. Nakangiti pa siya sa akin at nabasa ko kagad kung anong ibig sabihin ng ngiting yon. Nakita ko kanina si Tanoy. Takot na takot pa rin siya hanggang ngayon. Buti nga sa kanya, masyado kasi siyang salbahe. Ikaw yung nanakot sa kanya, no? Ha? Bakit naman ako? Kilala kita, Amilda. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Ikaw yun. Oo na, ako nga. Nainis kasi ako sa ginawa niya kay Joseph eh. At naalala ko rin yung mga araw na inaapi-api niya kayo. Mahal, huwag mo nang uulitin yon ha. Alam mo naman na nasa kalagitnaan tayo ng misyon natin. Hindi tayo pwedeng kumilos sa labas ng tungkulin natin. Ngayon nandito na mga kasama mo, mas kailangan nating maging maingat. Sigurado bang hindi malalaman ng mga antingero dito kung sino sila? Hindi. Hanggat hindi nila inaalis ang singsing ng pagkukubli, hindi nila mararamdaman ang presensya namin mga aswang. Mabuti naman kung ganon. Naging maayos ang unang araw ng mga kasamahan ni Amilda sa sakahan. Doon na rin sila maninirahan dahil meron ng bahay na malapit doon. Kinailangan lang nilang ayusin ang bahagya. Kinagabihan, habang nagmumuni-muni ako sa labas, narinig ko na naman ang boses ni Tanoy. Pero sa pagkakataong yon, nakita kong kinakausap na niya si Mang Gringo at ang mga kasama pa nito. Maniwala ka sa akin, Mang Gringo. Babae talaga yung aswang na nakita ko. Muntikan na niya akong lapain eh. Nakakatakot siya. Tingin ko talaga, may mga aswang ding malapit dito sa atin eh. Wala sa impormasyon namin na merong aswang na babae dito sa probinsya natin. Kaya yung sinasabi mo,
Imposible yan. Baka naman nakadroga ka, Tanoy, ha? Wala ka yata sa katinoan eh. Ho? Ako? Wala sa katinoan? Di ako gumagamit ng pinagbabawal na gamot, no? Bakit ba? Ayaw mong maniwala sa akin. May dahilan ba ako para maniwala sa'yo? Grabe ka naman. Para mo naman sinabing hindi ako dapat pagkatiwalaan yan. Marami kang masasamang record sa barangay natin. Tapos ngayon gusto mong maniwala ako sa sinasabi mo. Mukha nga mas madalas ka pang nagsisinungaling kaysa maligo eh. Ay naku, bahala nga sa buhay mo. Basta ako nagsasabi ako ng totoo ha. Huwag niyo akong sisihin kapag isang araw may matagpuan na lang kayong bangkay dito kasi pinatay na ng aswang na yun. Ang problema kasi sa matatanda ngayon, akala nila sila palagi tama eh. Amat sira ulo ka. Hoy, bumalik ka nga rito. Gusto kong matawa sa sinabi ni Tanoy ng mga oras na yon. Kitang-kita kasi sa mukha ni Mang Gringo ang inis. Pero sa kabilang banda, nakahinga na lang din ako ng maluwag. Isang ginhawa na malaman na hindi naniniwala si Mang Gringo sa sinabi ni Tanoy. Bumalik na lang ako sa bahay namin. Nahiga na lang ako noon. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, ginising ako ni Amilda. Pipikit-pikit pa nga mga mata ko nang bumangon ako. Bakit? Anong meron? Nakausap ko ngayon si Toto. Nakita nilang grupo ni Mang Gringo na papunta sa gubat kanina. At narinig daw nila, alam na nila Mang Gringo kung nasaan ang mga aswang. Kung ganun, baka matapos nila ang misyon natin. Hindi pa tayo nakakasiguro na ang aswang na makakalaban nila yung aswang ay nahanap natin. Mas maganda siguro kung sundan natin sila para malaman natin. Sinamantala na namin ang pagkakataon kabanong inihanda ko ang lahat ng kagamitan ko bilang antingero. Nang masiguro naming mahimbing na ang tulog ni Joseph, lumabas kami ng bahay. Kasama namin ang mga aswang na kasamahan ni Amilda. Sa pamamagitan ng kanilang malakas na pangamoy, nalaman namin kung saang direksyong tumahak ang grupo ni Mang Gringo. Hindi nagtagal, nakita na rin namin ang grupo nila. Pinasok ng mga yon ang maliit na komunidad. Meron silang pinasok na bahay. Maya-maya pa, narinig na namin ang malalakas na angil mula roon. Habang ang ibang tao naman ay nabulabog. Mga kasama, wala tayong gagawin Hahayaan lang natin sila. Ang tanging layunin lang natin dito ay alamin kung sila nga ba yung aswang na hinahanap natin. Kahit na ano mangyari, hindi nila pwedeng malaman na narito rin tayo. Pinanood lang namin ang mga nangyayari. Makalipas lang ang halos 10 minuto, nanahimik na rin ang kaguluhan. Nakita na lang namin na bitbit na nila Mang Gringo ang bangkay ng mga aswang. Sa puntong yon, nakakumpirma na namin na hindi nga yun ang mga aswang na hinahanap namin. Dahil ang mga aswang na hinahanap namin ay hindi basta-basta napapatay ng ganong kadali. Bago pa nila malaman na naroon din kami, minabuti naming lisanin na rin ang lugar. Nakauwi naman kami ng ligtas. Walang nangyaring aberya. Medyo dismayado dahil ang akala namin makikita na rin namin ang hinahanap namin. Mailap talaga si Mang Boteng. Mukhang hindi pa talaga siya magpapakita hanggat hindi pa niya naibabalik ang tunay niyang lakas. Dapat talaga natapos na siya noon eh. Wala sana tayong problema ngayon. Wala ka namang kasalanan doon, mahal Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ngayon, nandito tayo para pigilan si Mang Boteng. Ngumiti na lang sa akin ang malapad ang asawa ko. Hinalikan ko siya sa noo at niyakap siya ng mahigpit. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang aking asawa po ay lehitimong aswang. Pero hindi siyang tipikal na aswang na ang tanging nasa isip ay kasamaan. Namuhay siya na parang isang normal na tao. Dahil nagmula siya sa pamilya ng aswang na naniniwalang kaya rin nilang maging mabuti. May sariling grupo din ng mga aswang ang aking asawa. Nabuo ang samahan na yon nang itipon niya ang lahat ng mga aswang na nais mamuhay ng payapa. Sa ngayon, ang pagiging aswang nila ay ginagamit nila para tulungan ako sa sikreto kong misyon. At ang misyon na yon, walang iba kundi ang paslangin ang sinaunang aswang na si Mang Boteng. Kinaumagahan, meron kaming narinig na pagkatok. Sandali lang! Sandali lang sabi, may natutulog pa, pakahinaan naman yung katok. Lalong lumakas ang pagkatok. Pagbukas ng pintuan, ang kulit naman,
Sabing sandali lang eh. Aling Asunta? Mabuti naman at nakilala mo pa ako, Emerson. Paano ko naman kayo makakalimutan eh? Kayo ang unang nagbigay sa akin ng anting-anting nung nagsisimula pa lang ako bilang antingero. Pwede ba akong pumasok? Bakit naman hindi? Sige po, tuloy kayo. Nang malaman kong nagbalik ka rito, hindi ako nagdalawang isip na puntahan ka. May gusto kasi akong ipaalam sa iyo, Emer. Isa itong seryosong bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Teka, ano po ba yan? Bakit parang kinakabahan naman ako dyan? Kala mo ba hindi ko alam na kaya ka narito dahil hinahanap niyo si Boteng? Sinabi sa akin ng isa sa mga tagapayo mo noong nasa kabilang baryo ka pa. Pambira talaga si Mang Onyo ko. Sabi ko wag sasabihin sa kahit na sino eh. May nakarating sa aking impormasyon. Hindi pa ito beripikado pero kailangan ko ring sabihin sa iyo. Pwede mo rin kasi itong gawing basihan para mag-ingat. Ayon sa tip, si Boteng ay nakadiskubre ng isang kagamitan na kung saan kaya nitong patulugin ang kahit na anong uri ng anting-anting. Tinatawag itong patay diwa. Mawawalan ng bisa ang anting-anting kapag ginamit niya ang patay diwa. Sabi pa nga ng mga nagbalita sa akin, wag na wag daw gagamitin ng anting-anting kapag daladala ni Boteng ang bagay na yon. Dahil sa oras na maramdaman ng patay diwa ang kapangyarihan ng anting-anting, dito na siya mas magiging aktibo. Patutulugin niya ang diwa ng anting-anting hanggang sa hindi mo na ito mapakinggan. At walang kasiguraduhan kung kailan uli muling makakabalik sa dati nitong estado. Kung ganun, kahit hindi niya mapatulog ang anting-anting na meron ako, mawawalan ito ng silbi dahil hindi ko siya pwedeng gamitin kapag kaharap ko na si Mang Boteng. Sakto sa punto. Ang anting-anting lang naman ang tanging sandalan ko para talunin siya eh. Anong gagawin ko ngayon kung sakaling makumpirmang gumagamit nga ng patay diwa si Mang Boteng? Dito napapasok ang ikalawang hakbang na hindi mo sinasabi sa akin. Anong ikalawang hakbang? Ang asawa mo. Ang asawa ko? Anong gagawin? Tumawa ng mahina si Aling Asunta Cabanong. Sumandal siya sa upuan at napailing. Kalmado lang siya kahit na mabigat ang pinag-uusapan namin. Anong nakakatawa? Nakakatawa kung paano mo itinatago sa akin ang lihim ninyo. Pero Emer, una pa lang alam ko na kung ano ang asawa mo. Nung araw na kinasal kayo, hindi ako pumunta kasi hindi ako dumadalo sa kasal ng isang aso. Huwag kayong maingay. Hindi alam na kapatid ko tungkol doon. Pero paano nyo nalaman? Nagliligawan pa lang kayo. Nakita ko si Amilda sa gubat. Yun ang unang pagkakataon na unti-unti nang umuusbong ang pagiging aswang niya. Hirap na hirap siyang huminga. Parang naghihingalo. Nalaman ko na kaya pala nangyayari yun sa kanya dahil pinipigilan niyang kumain ng hilaw na karne. Tinulungan ko siya. Binigyan ko siya ng buhay na manok. At sinabi ko sa kanya na ayos lang kumain ng hilaw na karne. Basta wag lang karne ng tao. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang mabuhay. Kasi kailangan mo siya. At naramdaman ko noon pa na hindi siya gaya ng ibang aswang. At tama ako sa pakiramdam kong yan. Dahil ngayon, nakikipagtulungan siya sa iyo. Ikaw pala yun. Ikaw pala yung sinasabi niyang tumulong sa kanya. Pero bakit hindi niya maalala? Dahil parte ng kakayahan ng anting-anting ko ay ang burahin ng alaala ng isang aswang tungkol sa akin. Ginawa ko yon para hindi niya isiping meron siyang utang na loob sa isang tao. Para mas malaya siyang makakilos at mas malaya siyang makisama sa iyo nang hindi iniisip na merong nakakaalam ng kanyang sikreto. Hindi na ako nakapagsalita sa lahat ng nalaman ko mula sa kanya, Cabanong. Sa oras na yun pa lang, lalo kong napagtanto kung gaano kabuti si Aling Asunta. Hindi ko lang talaga siya napapansin noon dahil madalas niya kaming sungitan ng mga kasamahan ko. Maraming salamat po talaga, Aling Asunta. Ang asawa mo naging dahilan para maniwala kung kaya ng isang aswang na maging mabuti. Yon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tinuturing kong ginto ang lihim niya. Emerson, sinusuportahan ko ang ginagawa niyo ngayon dahil alam kong para din ito sa kapakanan ng lahat. Kaya makakaasa kayo. Makikipagtulungan ako sa inyong mag-asawa. Uubusin natin silang lahat. Sino pong uubusin niyo? Napatingin kami sa hagdanan ng marinig ang tinig ni Joseph mula roon.
hindi namin naramdaman na naroon na pala siya. Bagong gising at parang hindi pa tuluyang aktibo ang diwa. Ah, Joseph, gising ka na pala. Magandang umaga po, Aling Asunta. Mano po? Ano po yung sinasabi niyong uubusin ninyo? Ano kasi tol Yung mga peste sa sakahan ninyo. Napag-usapan kasi namin ang uri ng mga peste na pwedeng makasira sa mga pananim. Uubusin namin sila. Yun po pala. Pasensya na po, Aling Asunta ha. Kasi hindi kami nakapaganda eh. Hindi niyo naman po kasi sinabing darating pala kayo. Wala namang problema sa akin. Napadaan din lang naman ako at hindi rin naman ako magtatagal. Kung dito na po muna kayo hanggang tanghali para makapagluto, hindi na. Maraming salamat na lang. Kailangan ko na rin umalis. Sige po, ihatid ko na lang po kayo sa sakayan. Joseph, paggising ng Ate Amelda mo, sabihin mo magluto na siya ha. Inalalayan ko na lang si Aling Asunta palabas. Matanda na rin kasi siya at medyo mabagal na rin ang kilos. Habang naglalakad kami, sa kamalas-malasan, nakakasalubong naman namin si Mang Gringo. Malayo pa lang ang matanda, nakita ko na kaagad ang pagbabago ng mood ni Aling Asunta. Asunta! Tagal natin hindi nagkita. Nandito ka pala. Anong meron at kasama mo ulit itong alaga mo ha? Babalik na ba sa serbisyo itong si Emer matapos siyang piliin ng pag-ibig kaysa sa tungkulin? Hindi ka pa rin nagbabago, Gringo. Hanggang ngayon, may oras ka pa rin sa mga walang kwentang bagay. Padaanin mo nga kami, aalis na ako. May mga pinatay kaming aswang kagabi. Sa katunayan, nasa barangay hall ang katawan ng mga aswang at nakatakdang sunugin mamayang gabi. Ang galing, di ba? Matapos ang ilang taon sa wakas, nahuli na rin namin ang mga aswang na pinabayaan itong si Emer. Wala siyang pinabayaan. Lahat ng aswang na kinalaban niya noong panahon niya ay naubos niya. Hindi na niya kasalanan kung merong mga umusbong na panibagong aswang dahil kulang kayo sa impormasyon. Huwag mong isisi kay Emer ang problema na kayo dapat ang naghahanap ng solusyon. Matagal na niyang natapos ang misyon niya rito. Ito na ang oras para gampanan naman ninyo ang sa inyo. Ano pa bang aasahan namin sa iyo? Malamang ipagtatanggol mo ang pag-abandonan ni Emer sa tungkulin niya. Kung sakali mang inabandona nga ni Emer ang tungkulin niya, hindi ba dapat matuwa ka na lang? Kasi mas magkakaroon ka ng maraming oras para suluhin lahat ng papuri ng mga tao. Kung pilitin si Emer na kumilos, dahil baka matabunan ka. Sa sinaping yon ni Aling Asunta, biglang natameme si Mang Gringo. Kitang-kita sa kanya ang pagkainis at pagkainsulto. Pagtingin ko naman kay Aling Asunta, ay nakangiti lang siya ng nakakaloko. Hinawi niya pa ang mga yon at saka naglakad na rin kami paalis. Grabe ka talaga, Aling Asunta. Nagawa mo talagang anghasan si Mang Gringo. Ano naman kung inangasan ko siya? Matagal ko nang ginagawa yun sa kanya eh. At isa pa, kapag nagpakita ka sa kanya at nagpakumbaba, mas lalo lang siyang magpapakamataas sa iyo. Kaya dapat, hindi ka nagpapadaig sa kanya. Patawa-tawa na lang kaming dalawa hanggang sa makarating na rin kami sa sakayan. Kumuway pa si Aling Asunta pagkasakay niya ng tricycle. Ako naman, napabuntong hininga na lang ako. Nang papalis naman ako, nagulat ako nang biglang nasa harapan ko na si Tanoy. Emer, Ano? hindi ako mambubuisit. Ano nga? Bakit ka ba naninigaw? Bilisan mo kasi dahil aalis na ako. Tungkol sa nangyari nitong nakaraan. Pasensya na ha. Wala naman akong ginawang masama kay Joseph eh. Tinulak ko lang siya pero di ko siya sinuntok. Kahit sinuntok mo siya, tinulak ko kung ano pa man. Nambubuli ka pa rin. Sorry na nga eh. Bakit sa akin ka nagsosorry? Kay Joseph ka magsorry, hindi sa akin. Tsaka, bakit ba bigla ka nagsosorry? Anong nasinghot mo, katol? Usok ng nasusunog na gulong? Nilalagnat ka ba? May nakasapi ba sa iyong impacto? Kahit ako naninibago rin sa ginagawa kong to eh. Pero kailangan kong humingi ng tawad kasi meron din ako sasabihin. Ay nako, aalis na ako. Nakakita ko ng aswang.
Hindi kasi naniniwala sa akin sila Mang Gringo eh. Kaya ikaw, baka maniwala ka. Tulungan mo ako. Tingin ko lalapain niya ako sa susunod na makikita kami. Pakiusap, tulungan mo ako. Pangako, magpapakabait na ako. Hindi na ako mambubuli ng kahit na sino. Basta tulungan mo lang ako. Ang dami mo kasing kasalanan sa aming magkakapatid eh. Tingin mo tutulungan kita? Alam ko naman yun. Kaya nga gusto kong magpakatino. Babawi ako. Gusto ko lang talaga mabuhay. Ayokong malapa ng aswang. Sige na, tulungan mo na ako. O sige, ganito ang gawin mo. Simulan mo na ang pagiging matino ngayon pa lang. Sigurado kong hindi ka na niya lalapain. Huh? O paano naman? Paano ka nakakasiguro na hindi na niya ako lalapain? Baka naman kasi naiinis lang sa'yo yung aswang na yun kasi masama ugali mo. Ano? Ganun ba yun? Sige na, kailangan ko na umalis eh. Uy, sandali! Hindi ko na nilingon pa si Tanoy, pero sa kaloob-looban ko, natatawa na lang ako sa kanya. Nagkaroon din pala ng magandang epekto ang ginawang pananakot sa kanya ng asawa ko. Pagbalik ko sa bahay, nag-asikaso na lang kami para pananghalian. Pagkatapos naman, pinuntaan namin ang sakahan. Inabutan namin abalang-abala ang mga kasamahan ni Amilda doon. Sigurado ko ba talagang ayos lang sa kanila yung ipapasahod natin? Oo naman. Di ba napaliwanag ko na nga sa'yo? Mukha kasi silang hindi masaya eh. Tingnan mo, mga seryoso sila. Parang hindi ko pa nakikitang ngumiti eh. Natatawa na lang ako sa mga sinasabi ni Joseph ng mga sandaling yon. Pagkatapos namin sa sakahan, nagpaalam na muna ako sa kanila. Iniwan ko ang kapatid ko roon. Binalikan ko kagad si Amilda sa bahay. May usapan kasi kami noon na makikipagkita sa isa sa mga kakilala namin. Kakalap kasi kami ng impormasyon. Umalis kami ng bahay at walang kamalay-malay si Joseph kung saan kami pupunta. Pumasok kami sa kagubatan. Pagdating namin sa tagpuan, hindi namin nakita roon ang kakilala namin. Sa halip, meron kaming nakitang dugo sa lapag. Mga patak ng dugo yun. Bagay na nagdulot ng pag-aalala sa amin. Napalunok na lang ako ng laway ng dahil sa kaba. Noong mga oras na yon, hinanda na namin ang aming sarili at ilang sandali lang, pinatigil na ako ni Amilda. Naamoy na raw kasi niya na meron ng aswang sa paligid. Hinanda ko na ang aking katana, pati na rin ang aking anting-anting. Nandito lang siya sa paligid. Kailangan natin maging alerto. Kung sino man siya, tutudasin ko siya ngayon. Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan ang presensya na nararamdaman ko, Emer. Ibig sabihin lang nito, malakas na aswang ang nandito ngayon. Malakas na aswang ang dumali sa kasamahan natin. Maliwanag pa naman sa paligid ng mga oras na yon, Kabanong. Hapon pa lang at ilang oras pa bago tuluyang sumapit ang gabi. Kaya naman naging madali para sa amin na magmasid sa paligid. Nang makarinig na kami ng mga kaluskos, dito na kami mas naghanda. 1, 2, 3. Hindi lang sila 4 o 5. Ang dami. Kahit gawin pa nilang 100 yan. Nang tumingin kami sa likuran, meron ng isang matandang lalaki na lumabas mula sa mga halamanan. Nakasuot siya ng formal. Kasuotan na parang kagaya ng kay Rizal. Meron pang sombrerong bilog at kulay itim. Nagagalak kong makita kayo. Nakakatuwa dahil hanggang ngayon magkasama pa rin kayong dalawa. At mas nakakatuwa dahil ang isang kagaya ko ay tumutulong sa isang kagaya ni Emer na isang antingero. Ikaw ba yung pumatay sa kasamaan namin? Saan mo siya dinala? Ang tagal ka na naming hinahanap. Dito ka lang pala namin makikita. Yung kasama nyo, wala na. Ewan ko. Basta namatay na lang bigla nang ipalapa ko sa mga alaga ko eh. Ay nako, kung wala lang sana siyang mga dalang impormasyon, hindi sana buhay pa siya ngayon. Kasalanan nyo yan eh. Manahimik ka. Ngayon nakita ka na namin. Hindi na kami papayag na makatakas ka pa uli. Sandali lang. Masyado ka nagmamadali eh. Darating din tayo dyan. Pero hindi sa ngayon. Sa ibang araw siguro. Ano? Tatakasan mo na naman kami? Ganyan ka ba katakot lumaban? Hindi naman ako natatakot sa inyo. Sadyang kailangan ko lang magpalakas muna. Alam nyo naman, magagaling kayo.
Lalo na itong si Amilda. Hindi pangkaraniwang aswang yan eh. Kaya pasensya na kayo. Hindi talaga ako pwede. Pero huwag kayong mag-alala. Narito naman ang mga bata ko. Dami mong sinasabi. Ang sabihin mo na lang, duwag ka. Tatakas ka na naman. Sumipol si Mang Boteng. Lumabas naman ang mga kasama niyang aswang. Aminado naman kaming hindi pangkaraniwan ang mga aswang na yon. Pero hindi naman kami nakakaramdam ng kahit na anong kaba. Sa halip, may kung anong gana ang naglalaro sa aming sistema. Mahal, eto na. Mapapalaban na rin tayo sa wakas. Umayos ka. Huwag mong gagawin biro to ah. Mga bata, kayo na munang bahala sa mag-asawang ito. Aalis na ako dahil nagawa ko na ang dapat gawin. Huwag kang umalis, duwag! Sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin ko na kayong dalawa na ang aatras. Muminti lang siya ng nakakaloko. Naglakad na rin palayo. Hahabulin ko sana siya pero bigla namang humarang ang mga aswang sa amin. Kaya wala na kaming magagawa sa mga sandaling yon. Kailangan na talaga naming unahin ang mga yon dahil hindi rin naman nila kami tatantanan. Hindi nagtagal, sabay-sabay na silang umatake sa amin. Agad ko namang ginamit ang kapangyarihan ng anting-anting. Noong mga sandaling yon, kahit na papaano ay nagpapasalamat ako na wala na rin si Mang Boteng. Dahil kung totoong gumagamit siya ng patay diwa, siguradong mawawala ng saysay ang anting-anting ko. Dahil sa anting-anting ko, napabagal ko ang kilos nila dahil sa pagkahilo. Napabagal ko ang kilos nila dahil sa pagkahilo na dinulot nito. Wala namang sinayang na pagkakataon ng aking asawa. Mabilis niyang inatake ang mga yon. Pinagkakakalmot niya ang mga yon, pero hindi pa rin yun naging sapat para mapataob namin sila. Kakaibang mga aswang yon, kaya ramdam naming medyo mahihirapan kami. Ayos ka lang. May tama ka na. Anong klaseng tanong yan, mahal? Malamang ayos lang naman ako. Mukhang matatagalan tayo dito. Anong matatagalan? Tatapusin natin to kaagad. Ha? Hinawakan ko muli ang aking anting-anting. Pumikit ako ng bahagya. Pagdilat ko'y agad nang dumaloy ang malakas na enerhiya sa mga ugat ko. Nagtaglay ako ng pambihirang bilis. Ang bilis na hindi na nila maiilagan pa. Kaya sa mga sandaling yon, isa-isa na silang nagbagsakan. Ang mga natira naman ay nilapitan agad ni Amilda. Pinagkakakalmot niya ulit yon. Itinarak ang mahaba at matutulis niyang kuko. Sa isang iglap lang, napabagsak na namin ang mga tauhan ni Mang Boteng. Sabi ko sa iyo saglit lang to Kailangan na nating umuwi. Baka may makakita pa sa atin dito. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Dali-dali rin naming nilisa na kagubatan na yon. Bigo kaming malaman kung ano ang impormasyon na dala na kakilala namin. Ipinagdarasal na lang namin na sana sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Bago gumabi, ay nakauwi na rin kami ng bahay. Naunahan pala kaming makauwi ni Joseph. Sinalubong niya kami sa bakuran pa lang. Oh, kuya, ate. Bakit ngayon lang kayo? Saan ba kayo nagpunta? Dyan lang. Alam mo na, labing-labing. Ah, ganon? O bakit? Meron bang nangyari habang wala kami? Wala naman. Ayos naman kami sa sakahan namin kanina. Sandali lang maghahanda na ako ng hapunan natin. Sige mahal, maraming salamat. Naging payapa naman ang gabing yon. Hindi nahalata ng kapatid ko ang sugat na tinamo ko sa mga aswang. Kinabukasan ng umaga, naging abala kami sa pag-aasikaso sa sakahan. Marami-rami kasi kaming aanihin na pananim. Idagdag pa na magkakaroon na naman ng bagong punlaan. Palaki na kasi ng palaki ang taniman ni Joseph. Magaling kasi talaga siyang magpaikot ng pera. Bagay na alam kong yun ang minana niya sa mga magulang namin. Habang papawi na kami sa bahay, nakita namin si Mang Gringo na kinakausap ang dalawang kagawad ng barangay. Narinig namin na ipinagmamalaki niya na sila ang nakalagas ng mga aswang sa gubat. Natatawa na lang ako dahil alam ko naman na hindi sila yon kundi kami ni Amilda. Wala naman na sana kaming balak na kausapin siya. Ang kaso mukhang nilaan niya ang oras na yon para magyabang sa akin. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari, Emer? Nabalitaan ng alin? Talagang wala ka ng pakialam sa pagiging antingero, ano? Kaya kahit ang balita na
singaw na sa lugar natin hindi mo pa rin alam. Nakatuon lang kasi ako sa ikauunlad namin eh. Kaya hindi ko alam. Makikiraan lang. May mga nakalabang kami mga aswang kagabi. Maiinggit ka kasi inubos lang naman namin sila. Gusto mo ng patunay? Magpunta ka ngayon, malapit sa ilog. Doon namin sinalansan ang kanilang mga bangkay. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako sa malayo. Pinili kong hindi umamin na kami ang gumawa nun. Kaya naman hinayaan ko na lang siya sa pagyayabang niya. Ngumisi lang ako, bagay na kanyang ikinainsulto. Bakit ka ngumingisi? Natatawa ka sa nagawa namin? Anong tingin mo sa sarili mo para malitin ang bagay na pinaghirapan namin? Sandali lang. Hindi maganda mag-away Linggong-linggo eh. Etong kapatid mo sobrang yabang. Akala mo kung sino matagal naman niyang iniwan ng pagiging antingero. Kapal na muka. Kapal na mukha ako? Ako? Sino kayang makapal na mukha? Ako na nananahimik? O yung nagkukunwaring sila yung nakapitas ng bunga na hindi silang nagtanim? Ano? Pinagsasasabi mo? Tara na nga, Joseph. Wala akong oras sa mga tao na alam lang sa buhay buhatin ang sarili nilang bangko. Ang sabihin mo, wala ka talagang silbi. Pinili mo ang babae kaysa sa tungkulin mo sa mga tao. Wala kang alam, Mang Gringo. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Mas magandang hindi ka nagsasalita kasi puro kabulukan lang yung lumalabas dyan sa bibig mo. Hindi ko na hinintay na makapagsalita ulit si Mang Gringo. Naglakad na kaming dalawa ng kapatid ko. Doon nagsimula ang matinding galit niya sa akin. Hindi kasi niya matanggap ang mga sinasabi ko. Magmula noon, sa tuwing magkikita kami, palagi na niya akong binubisit. Hindi ko na lang din siya pinapansin alang-alang sa asawa ko. Pero dumating na talaga siya sa puntong kailangan na niya akong siraan sa iba. Pinagkakalat niya na wala talaga akong pakialam sa mga tao noon pa. Na ginagampanan ko lang talaga ang pagiging antingero dahil noon may isang mayamang tao na handang magbayad para lang mapatay ang mga aswang. Kaya naman halos lahat na makakaharap ko ay mababa ng tingin sa akin. Hindi na nila ako ginagalang. Para bang nakakalimutan na nila ang lahat ng ginawa ko para sa kanila noong kailangan nila ako. Pero wala naman na ako magagawa sa bagay na yon. Hindi ko sila mapipilit na pagkatiwalaan ako. Lalo na kung tuluyan ng nilaso ni Mang Gringo ang kanilang utak. Mahal, napapansin ko lang, bakit biglang mailap ang mga tao sa atin ngayon? Alam na ba nilang sikreto natin? Hindi, pero galit sila sa akin. Ha? Bakit sila galit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama Si Mang Gringo, sinisiraan niya ako sa mga tao. Pinapalabas niya na dahil sa pera, kaya lang ako nagpakaantingero noon. Wala na talaga magawang maganda yung matandang yan Paano ba siya naging antingero kung ganyan ang ugali niya? Akala ko ba ang mga anting-anting ay hindi nananatili sa mga taong may masasamang kalooban? Sa ideya pa lang na nasa kanya pa rin ang anting-anting niya, ibig sabihin lang nun, pati ang anting-anting niya masama na rin. Pero nahayaan ko na lang. Ang malaga kasi sa akin, mahanap si Mang Boteng. Siya lang ang nasa isip ko. Kuya Emer! Oh, ano ba yun? Bakit parang natataranta ka naman dyan? Kararating mo lang May kailangan kayo makita. Bilis! Nakita namin ang pagkabahala ni Emer. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam din kami ng kabaka-banong. Sumunod kami sa kanya. Nakarating kami sa lumang terminal na pinagtatambakan na lang ng mga gulong. Nagkukumpulan ng mga tao roon. Nang padaanin nila kami, ay nakita namin ang isang matandang lalaki na nakabalandra sa mga gulong. Duguan ang katawan. Merong malaking hiwa sa liig at mga buta sa dibdib. Malakas ang kutob namin na aswang ang may gawa ng mga yun. Sabi ng mga batang nakakita, meron daw 2 lalaki na nagtapon ng bangkay na yan dyan. Ibig sabihin, sa ibang lugar yan pinatay. Kilala ko ang taong to. Sino ba siya? Isa siya sa mga kaibigan ng master ko. Siya si Mang Pepe. Kilala ring antingero. Aktibo pa rin siya sa serbisyo hanggang ngayon. Marami siyang nalalaman. Marami siyang kayang gawin na pwedeng makapigil sa mga aswang. Matagal siyang nawala Wala kami balita sa kanya noon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang lumitaw at sa ganitong paraan pa. Hindi kaya
Pinaslang siya ng mga aswang kasi meron din siyang gustong ipaalam sa mga tao. Napatingin ako sa suot-suot na kwintas ni Mang Pepe. Nangingitim na yon. Nilapitan ko, hinawakan ko. Dito ko na napagtanto na ang tunay na kulay ng kwintas niya ay pilak, pero para itong nasunog. Ang unang pumasok sa isipan ko, si Mang Boteng. Siya ang dumali kay Mang Pepe. Malakas na antingero si Mang Pepe. Hindi siya basta-basta mapapatay ng isang aswang kahit pa anong uri. Nangyayari lang yon kapag patay diwa. Matay ano? Wala. Ang sabi ko, nakakaawa. Kuya, nag-aalala ako para sa kaligtasan mo. Kahit wala ka na sa serbisyo, baka mamaya pati ikaw idamay ng mga aswang. Huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa akin, Tol. Mas intindihin mo ang sarili mo dahil hindi palaging nasa tabi mo ako. Hinawakan ko na lang siya sa balikat. Matapos ang eksenang yon, ay umalis na rin kami doon, Kabanong. Balisa ako, tulala. Magulo ang utak dahil sa ginawang pagpaslang sa isa sa mga malalakas at mahuhusay na antingero. Habang malalim ang iniisip ko, nagulat na lang ako nang biglang dumating si Mang Gringo sa bakuran namin. Pumasok siya nang walang paalam. Kasama pa niya mga bata-bata niya sa kanilang samahan. Napatayo ko at sumalubong ang kilay. Galit na galit siya. Tingin pa lang niya sa akin ay para na niya akong susunggaban. Ano na naman ba to, Mang Gringo? Basta-basta ka na lang pumapasok sa bakuran namin nang wala kang paintulot, ha? Tarantado ka! Ay! Bakit ganyan ka magsalita sa kuya ko? Ano bang problema mo? Manahimik ka, Joseph! Wala kang alam dito! Kaya nga nagtatanong eh. Ikaw, Emer, namumuro ka na sa akin, ha? Ano ba kasing pinagsasasabi mo dyan? Nananahimik ako dito, ha? Kunwari ka pang walang alam, ha? Matagal mo na sigurong ginagawa to, noon paano? Oh, mawalang galang na po. Pero pag sinasabi niyo, Manahimik ka rin, babae ka! Mang Gringo, asawa ko yan, ha? Umayos ka. Pinagkakalat mo ang tungkol sa pagkakaroon ko ng kabit ng araw. Anong tingin mo? Masisiraan mo ako ron? Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko nga alam na meron kang kabit, eh. Huwag ka na magkaila pa. Ang daming nagsasabi na sa'yo nagsimula ang chismis na yon. Wala akong pinagkakalat. Wala akong pakialam sa personal mong buhay. Kaya kung iniisip mong totoo sinasabi nila na sinisiraan kita, abay bahala ka sa buhay mo. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Eh kung ipagkalat ko rin kaya itong asawa mo, may kabit din. Ano kaya mararamdaman mo? Huwag mong susubukan yan, dahil baka may mawala sa ating dalawa. Pinagbabantaan mo ba ako? Kung idadamay mo ang asawa ko sa katarantaduhan mo, oo, pinagbabantaan kita. Kaya magdaan-daan ka sa mga binibitiwan mong salita, Mang Gringo, ha? Matagal mo akong hindi nakita. Kaya dapat alam mong marami ka na rin hindi alam sa mga kaya kong gawin. Tingin mo matatakot mo ako sa kakaganyan mo? Hindi to pananakot. Ito'y babala. Huwag mong kantiin ang natutulog na tigre. Mas mainam na manatili ka na lang sa kuweba kung saan ka naninirahan. Hindi ako papayag na ako masira sa mga tao. Gagantihan kita, Emer. Sisiguraduhin ko na tuluyan ng mawawalang tiwala sa iyo ng mga tao. Hindi ako titigil hanggang sa pati ang mga kamag-anak mo magbago ng tingin sa iyo. Ginusto mo to, di ba? Ikaw ang naunang nagpakalat ng chismis, Wes. Sasakyan ko ang gusto mo. Galit na galit ang mukha niyang lumabas na sila sa bakuran namin. Paggalit niya pang sinarado ang gate. Naiwan akong gulong-gulo. Napapatanong, nalilito sa mga nangyayari. Alam ko kasi sa sarili kong wala akong ginagawang mali. Ni hindi ko nga alam ang kwento ng buhay ni Mang Gringo. Ng mga sumunod na araw, kumalat naman ang usap-usapan tungkol sa pangangabit di umano ni Amilda. Walang katotohanan yon pero mabilis na naniwala ang mga tao. Ang akala ko kapag nanahimik kami ay uhupa na rin ang tensyon. Pero kinabukasan lang, meron namang kumalat na kwento naman sa nabuntis ni Mang Gringo na hindi niya inako ang anak. Sa puntong ito, kumpirmado na namin na merong namamagitan sa amin na gusto kaming pagsabungin. Isang tao o kung sino man na sinasadyang siraan ng bawat isa sa amin at para sisihin namin ang isa't isa. Kuya, kailangan mahanap natin yung nagpapakalat ng kwento. Kung hindi, mas lalong masisira ang reputasyon ninyo ni Ate Amilda. Wala naman sa amin yun, Joseph. Sanay na kami ng kuya mo. Kung sino man ang may pakana ng lahat ng ito,
Meron siyang kakaibang plano kaya niya pinag-aaway-away ang mga antingero. Basang-basa ko na siya. Anong ibig mo sabihin, kuya? Joseph, dumito ko na lang muna sa bahay May pupuntahan lang kami ni Amilda. Sama ako, kuya. Hindi, dito ka na lang. May gagawin ka pa sa sakahan natin, di ba? Wala nang nagawa pa si Joseph nang lumabas na rin kami ng bahay ng asawa ko. Sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay ni Aling Asunta. Sakto naman, wala siyang ibang ginagawa nang dumating kami. Napangiti pa nga siya nang makita kami sa labas. Kumusta? Mabutit napadalaw kayo. Nakarating na ba sa inyo yung mga nangyayari sa baryo namin? Oo naman. Sa katunayan inaasahan ko talagang pupunta kayo para hingin ang aking opinyon. O siya, pumasok na muna kayong dalawa. Pinagandaan niya kami ng kape. Sinarado ang lahat ng bintana. Siniguradong walang ibang makakarinig sa aming pag-uusap. Si Boteng, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Gusto niyang pag-awayin kayo ni Gringo para mas madali niyang wasakin ang puwersa ng mga antingero. Sinasabi ko na nga, be. Huwag kayong mabahala sa chismis na kumakalat. Mas mabahala kayo kay Gringo. Hahanap at hahanap siya ng paraan para tuluyang kayong masira. Kaya kung ano man ang iniingatan niyong lihim, mas magdoble ingat kayo. Dahil sa oras na malaman ni Gringo ang tungkol sa pagiging aswang ng asawa mo, tsak na dito na magbabago ang buhay ninyo. Hindi ito magiging madali. Anong pwede namin gawin ngayon? Kailangan ko bang ipaliwanag kay Mang Gringo ang nangyayari? Pwede mong subukan na kausapin siya at ipaliwanag ang katotohanan. Pero kilala mo naman ang taong yon. Hindi yung maniniwala sa iyo dahil ayaw niya sa iyo. Pangalawa, wala kang hawak na ebidensyang susuporta sa sasabihin mo. Ang tanging paraan para matapos ang pagkakalat ng masasamang impormasyon, kailangan niyo nang hanapin ang kinaroroonan ni Boteng. Ang kaso hanggang ngayon, wala kaming natatanggap na impormasyon kung saan siya makikita. Hintayin lang natin ang impormasyon na manggagaling sa isa kong tao. Marami pa kaming napag-usapan ng mga sandaling yon, pero kinailangan na naming umalis bago ang bandang 1:00 ng tanghali. Pagbalik ng aming baryo, mainit na naman ako sa mga mata ng karamihan. Hindi ko alam kung anong klaseng kwento na naman ang pinagkalat ni Mang Gringo. Oh, buti naman dumating na kayo, kuya. Diyos ko, galit na galit ang mga tao sa iyo. O bakit? Ano na naman ba sinabi ni Mang Gringo? Pinatakas mo raw ang mga aswang noon kaya may aswang pa rin ngayon. Wala na talaga siyang magawang matino. Kailangan ko siya makausap. Kailangan niya malaman na may gumagawa nitong gulo para pag-awayin kami. Makikinig kaya sa iyo yun? Hindi ko alam, pero kailangan ko subukan. Kahit na mas malabo pa sa sabaw ng pusit na makinig sa akin si Mang Gringo, sinubukan ko pa rin. Ang kaso nga lang, pagdating ko roon, nakasimangot agad ang mukha ni Mang Gringo. Nakahawak pa sa katana niya na parabang anumang oras ay pwede na niya akong tuluyan. Lumapit siya sa akin kasama ang mga bata-bata niya. Oh, anong ginagawa mo rito, traidor? Hindi ako nagpunta rito para makipagtalo sa'yo. May kailangan ka malaman. Wala akong pakialam. Tsak, kabalbala na naman yung sasabihin mo. Kaya umalis ka na, bago pa ako mapuno sa'yo, Emerson. May kung sino na pinag-aaway tayo. Ginugulo niya tayo para hatiin ang pwersa ng mga antingero. Pinagsasasabi mo. Tingin mo talaga maniniwala ako sa'yo? Ang pinuno ng mga aswang. Lalong nagsulubong ang kilay niya. Hindi na siya nagsalita. Alam ko na hindi siya maniniwala sa mga sasabihin ko. Gagawa-gawa ka na naman ng kwento, ano? Totoong sinasabi ko. At saang lupalop mo naman ng mundo nakuha yung impormasyon na yan? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon, alam na nating... Inutil! Anong sinabi mo? Matagal ka nang wala sa serbisyo. Tapos ngayon sasabihin mo mga yan? Inutil ka! Walang maniniwala sa'yo. Hindi mo mabibilog ang ulo ko, bata! Maniwala ka sa akin. Ginagawa ng pinunong aswang ang lahat para hatiin ang mga antingero. At kapag nangyari yon, siguradong siya rin ang makikinabang. Manahimik ka na! Wala akong pakikinggan sa mga sinasabi mo. Umalis ka na kung ayaw mo magkagulo pa tayo rito. Huwag mong hintayin na gamitin ko ang lahat ng anting-anting na meron ako para lang mapaalis ka. Wala na akong nagawa kundi ang bumuntong hininga na lamang. Hinila na lang ako ng asawa ko paalis. Aminadong dismayado sa nangyari.
Kaya noong mga sandaling yon, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Sa oras na malaso na ng tuluyan ng utak ng mga tao, wala kami magagawa kundi ang lumaya sa mismong lugar na kinamulatan ko. Makalipas pa ng mga ilang araw, mas lalong lumala ang issue. Dumarating sa puntong kapag may makakasalubong kami sa daan, iniiwasan kami o kaya naman mumurahin na lang kami ng basta-basta. Kaya naman pinagbabawalan ko na rin lumabas ng bahay si Joseph. Sa aming tatlo kasi sa bahay, siya ang pinakamadaling saktan ng mga tao. Nakakabugot na, kuya. Gustong-gusto ko nang dumalo sa sakahan natin pero hindi ko magawa. Kailangan mong tiisin yung pagkabagot mo. Nag-iingat lang tayo. Nababahala kami na baka ikaw ang pagdiskitahan sa labas eh. Yung sakahan natin, ipaubaya mo na yun sa mga tao natin. Kayang-kaya na nila yon. Tama ang kuya mo. Ang mahalaga ngayon, ligtas tayo rito. Bakit ba kasi napakasira ulo ni Mang Gringo? Iba talagang nagagawa ng inggit eh, no? Kung sa bagay, maintindihan ko kung bakit siya naiinggit sa'yo. Ang dami mo naman kasing ginawa para sa baryong to noon eh. Wala na tayong magagawa sa ugali niya. Ang mas inaalala ko, kung kailan watak-watak na yung dapat na magpoprotekta sa lugar na ito. Yun ang problema. Emer! 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 Napasilip kami sa labas nang marinig namin ang tumatawag na si Tanoy. Base sa mukha niya, sobrang natataranta siya. Kahit na banas kami sa taong yon, nilapitan namin siya para alamin kung ano ang nangyayari. Oh, ano bang kailangan mo? Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Parang awa mo na pakiusap. Tingnan mo nga naman, no? Yung maangas na bully, nagmamakaawa. Joseph, sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sorry, patawarin mo ako. Pinipilit ko lang naman talaga na maging maangas eh. Pero ang totoo, mahina rin ako. Kaya sana tulungan niyo ako. Wala akong magawa pakiusap. Kayo na lang ang taong alam ko makikinig sa akin. Nilapitan ko si Mang Gringo. Pero hindi nila ako pinakinggan eh. Tinatawanan lang nila ako. Sige na! O sige na, tumayo ka. Bakit ka ba nakaluhod dyan? Tayo! Ano ba nangyari? Daladala ko si Pochi sa gubat kanina para pataihin siya. Tapos, nagulat na lang ako. Merong lumabas na dalawang lalaki sa gilid. Dinakma nila ako. Mahaba ang kuko nila. Tinan mo nga itong braso ko, may sugat oh. Tingin ko nga mga aswang yun eh. Dalawa sila. Ako sana kukunin nila pero nakatakas ako. Ang kaso, si Pochi, nabitiwan ko sa gubat eh. Tumakbo siya palayo. Natatakot ako na hanapin siya ng mag-isa sa gubat kasi baka malapa naman ako ng mga aswang. Teka. May anak ka na pala? Pakiusap, wala na akong oras. Baka mamaya makuha na siya ng mga aswang eh. Sige na, nagmamakaawa ako. Noong mga sandaling yon ay sobrang nanibago kami kay Tanoy. Hindi ko na nakita sa kanya ang pagiging maangas. Para siyang sobrang hina na anumang oras ay bibigay na. Pinatayo namin siya at inalalayan. Agad ko namang kinuha ang gamit ko sa loob. Wala na kaming pakialam kahit na nakatingin pa sa amin ng ibang tao sa labas. Kuya, di ba matagal ka nang wala sa serbisyo? Sigurado ko bang ayos lang to? Hanggat aktibo ang anting-anting ko, kahit gaano pa ako katagal huminto, walang magiging problema. Magtiwala ka sa kuya mo. Kaya niya yan. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa dami ng kasalanan ko. Sa dami ng... Mamaya ka na magpasalamat kapag nakita na natin ang anak mo. Tumigil kami sa paglalakad. Ginamit ko ang anting-anting para pakiramdaman ng paligid. Wala akong maramdaman na presensya ng aswang. Pero katakataka na meron akong nararamdamang ibang presensya. Mahinang presensya na parang hindi gaya ng sa tao. Pero hindi din naman gaya ng sa aswang. Bakit, mahal? Meron akong nararamdaman eh. Sa banda doon. Aswang na ba yan, kuya? Shh! Huwag ka maingay. Marahang kaming naglakad. Hawak-hawak ko ng katana ko noon. Handang-handa na ako makipaglaban. Pero nang hawiin ko ang halamanan at nang tutukan namin ng ilaw ang bandaron, nakita namin ang aso na kulay itim. Nakaupo lang siya. Takot na takot. Aso? Wag! Wag niyo siyang sasaktan! Agad na nilapitan ni Tanoy ang aso. Niyakap niya ito na parang isang anak. Maiyak-iyak pa siya. Wala na siyang pakialam kung anong iisipin namin basta masaya lang siya na nasa kamay na niya ang aso niya. Iyan ba si Pochi?
Oo, ito si Pochi, ang anak ko, at ang... Shh! May mga paparating. Mahal, grupo nila Mang Gringo. Kailangan na nating umalis. Baka maginala sila sa atin kapag nakita nila tayo dito sa gubat. Teka, paano tong anak ko? Isama mo. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Sinimulan na namin ang paglalakad, pero sa kasamaang palad, natanaw nila kami dahil sa daladala naming lampara. Karipas kami ng takbo ng mga sandaling yon, para na kaming mauubusan ng lupa. Nang makaramdam ng pagod, nagpahinga kami sa puno ng balete. Pinagsiksikan namin ang sarili namin doon, wag lang nila kami makita. Mga inutil, nawala pa. Ang sabi ko, talasan yung mga mata nyo eh. Walang kwenta. Kailangan natin mapatay ang asawa ni Emer. Aswang yon. Wisit na Emer yan. Kunwari pang galit sa aswang eh, isa rin naman ang asawa niya. Papatayin ko rin siya kapag nahuli ko siya. Wisit! Wisit! Wisit talaga! Galit na galit si Mang Gringo, pero mas kinawindang ko ang mga sinabi niya. Hindi ko alam kung papaanong nalaman ni Mang Gringo ang tungkol sa pagiging aswang ng asawa ko. Pero isa lang ang alam ko, nasa panganib na kaming lahat. Nang makalis na sila Mang Gringo, agad namang tumayo si Joseph at si Tanay. Dumistansya sila ng bahagya. Ano yung narinig natin? Totoo ba yun? Totoo ba? Itong magandang asawa mo? Aswang? Paano? Akala ko ba pangit ang aswang? Huwag kayong matakot. Wala kayong dapat na ikabahala. Ang mabuti pa, humanap tayo ng mas ligtas na lugar at doon na namin ipapaliwanag ang lahat. Nagmamadali kaming umalis doon, Kabanong, hanggang sa merong kaming narating na ilog na malayo-layo na rin sa pinanggalingan namin. Ramdam pa rin namin ni Amilda ang takot sa kanila. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na ikwento sa kanila ang lahat. Hindi makapaniwala ang dalawa, lalong-lalo na si Joseph. Para silang nabubuang habang pilit na iniintindi na naging posible na mag-asawa kaming dalawa ni Amilda. Ibig sabihin, yung mga tauhan ko sa sakahan, mga aswang din? Oo, kaya nga parang hindi sila napapagod, di ba? Narito sila para sa isang misyon. Yun ay yung tulungan kaming matalo ang puwersa ng masamang aswang. Pwede pala talagang maging mabuti ang aswang. Ngayon ko lang narinig yun ah. Ang aswang ay parang tao rin naman. Depende yan sa pamilyang kamumulatan niya. Ang pamilya ni Amilda ay namuhay na sa paraan kung paano mamuhay ang isang tao. Hindi pa rin ako makapaniwala, tol. Pasensya ka na, Joseph ha. Kinailangan naming itago muna sa iyo dahil ayaw ka naman namin mag-isipan ng kung ano-ano. Pero ngayon, wala na kaming kawala. Kaya sinabi na namin. Huwag kayong mag-alala. Kahit kailan, hindi na ako nakakatikim ng karne ng tao. Karne lang ng hayop. Pero ngayong asawa ko na si Emer, normal ang pamumuhay ko. Ang pagiging aswang ko ay ginagamit ko para labanan din ng mga kapwa ko aswang. Hindi naman ako natatakot sa iyo eh. Malaki nga pasasalamat ko sa inyo dahil tinulungan niyo akong mahanap si Pochi. Tungkol nga pala dyan, akala naman namin talaga, anak na yung sinasabi mo, aso pala. Anak ko naman to eh. Kahit aso siya, anak ang turing ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na may ganito ka rin pagkatao. Kala ko siraulo ka lang eh. Ang totoo din yan, mahina akong tao. Pinipilit ko lang mambuli para magmukha akong malakas eh. Yun lang ang naisip kong parang para hindi ako tapakan ng iba. Pero pag uwi ko sa bahay, doon ako mahina. Walang napansin sa akin. Sa edad kong to, ang tingin sa akin ng pamilya ko, isa akong basura. Walang sariling pamilya, walang sariling bahay, walang naimpundar. Kasalanan ko rin naman kasi nagpabaya ako sa buhay eh. Itong si Pochi, siya lang ang kasakasama ko. Kahit na hindi siya tao, pagkasama ko siya, pakiramdam ko hindi ako mababa eh. Pakiramdam ko may pamilya ako. Mahal na mahal mo siya? Mahal na mahal ko ang asong to. Mas ramdam ko pa na mahal ako ng asong ito kaysa sa pamilya ko eh. Kung tutusin, dapat galit ako sa iyo, Tanoy. Wala pagkabata natin, palagi mo akong trip eh. Pero ngayon, hindi ko na alam. Totoo nga siguro yung sinasabi ng ibang tao na mas maiintindihan mo ang isang tao kapag nalaman mo ang kwento niya. Maraming salamat sa pag-unawa niyo ah. Hindi ako nagkamali na nagtiwala sa inyo. Hindi ako nagkamali ng desisyon na harapin ko ang kahinaan ko at magpakatotoo. Pinapangako ko, bilang ganti ng pagligtas niyo kay Pochi,
Sasamahan ko kayo kung anong laban man ang gagawin ninyo. Tinapi ko na lang sa balikat si Tanoy. Muntik pa akong kagatin ng aso kasi hinawakan ko ang amo niya. Nagpahinga na muna kami noon, Kabanong. Nakatulog na ang dalawa. Kami na lang ni Amilda ang nanatiling gising. Problemado. Nakukonsumi dahil hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Kinaumagahan, ginising ko na rin si Joseph at Tanoy. Mahababang lakaran ang gagawin namin. Naisipan na lang kasi namin ni Amilda na pumunta sa mga kamag-anak nila. Pero sa aming paglalakbay, hindi namin inakala na mapapalaban kami. Dahil kahit patirik na ang araw, hindi pinalagpas yun ng mga aswang. Saan naman tayo pupunta ni Toya? Pupunta tayo sa mga kamag-anak ni Ate Amilda mo. Ibig sabihin, mga aswang din ang mga naroon? Lahat sila aswang, pero hindi naman sila nangangain ng tao, kaya hindi kayo dapat kabahan. May pagkain kaya dun? Parang nagugutom na kasi itong si Pochi ko eh. Walang problema sa pagkain. Baka tumabayan doon kapag iniwan mo siya sa mga kamag-anak ko. Teka, sandali lang. Huwag mo sabihing may nararamdaman ka na naman ang aga-aga. May mga aswang. Ha? Maaga pa, kuya. Walang maingay. Yumuko kayong dalawa. Kaming bahala. Tumigil na muna kami sa paglalakad, Kabanong. Hinintay naming dumaan ng mga aswang. Tahimik na sana kami noon at makakalagpas na sana sila. Ang kaso nga lang, biglang tumahol ang daladalang aso ni Tanoy. Dahil dito, napukaw namin ang atensyon ng mga aswang. Huminto sila sa paglalakad. Direkta silang tumingin sa amin. Pambihira! Sa likod lang kayong dalawa! Kami nang bahala sa mga ito! Kakayanin niyo ba yan? 4 yan? Kahit 10 pa yan! Pinagilid na namin sina Joseph at Tanoy. Pumorma naman na kami ni Amilda. Pero noong mga sandaling yon, hindi namin inaasahan na meron silang gagawing kakaiba. Umatake sila, pero sa halip na kalmutin kami, meron silang isinaboy sa harapan ng mukha ko. Masakit sa mata. Nahirapan ako makakita. Kaya ang sumunod na nangyari, bumulandra ako sa gilid habang may kalmot sa tagiliran. 1 laban sa 4. Ganun na nangyari dahil nawalan ako ng pagkakataon na makalaban sa kanila. Mukhang ang pakay nila noon ay si Amilda. Mabuti na lang, hindi rin basa-basang aswang lang ang asawa ko. Nagbago ito ng anyo. Nagsihabaan ang mga kuko. Nagkaroon ng matatalim na pangil. Nagtaglay din ng kakaibang bilis. Kuya, ayos ka lang? Nasaan ang dalan yung tubig? Penge, ang sakit na mata ko. Habang pilit kong pinapahupa ang hapdi sa mata ko, nakikipaglaban naman si Amilda sa 4 na aswang. Kahit na malakas at mabilis siya, medyo nahirapan pa rin siya dahil mabibilis din ang mga katapat niya. Anong ginawa niya sa asawa ko? Umangil ng malakas si Amilda. Kahit si Joseph at Tanoy ay kinilabutan din, pero napangiti na lang ako. Sa oras kasi na ilabas ni Amilda ang angil niya, ibig sabihin lang nito ay ilalabas na rin niya ang kalahati sa kalakasan niya. Inatake niya ang mga aswang. Pinagkakakalmot, binalibag, binalian ng buto. Basta, bugbog sarado sa kanya ang 4 na lalaking aswang. Walang nagawa ang mga yon, kaya ilang sandali lang nakabulagta na ang mga nilalang. Wala nang buhay. Nakanganga at labas pa ang dila. Mahal, ayos ka lang? Masakit lang ang mga mata ko, pero ayos na ako. Kaya alalayan siya, Joseph. Kailangan na natin makalis at makarating sa amin. Dapat maagapan ang mata niya dahil baka mabulag siya. Ano bang sinabi sa mukha niya? Pininong buto ng mga aswang. Isang bagay na mahapdi sa maselang parte ng katawan ng tao. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Binilisan na namin ang lakad. Ilang tulay ang aming dinaanan. Makalipas ang 2 oras, narating na rin namin ang lugar nila Amilda. Agad naman nila kaming inasikaso. Mabuti na lang talaga at alam din ng mga kamag-anak ni Amilda ang dapat gawin sa mata ko. Kaya mga bandang gabi lang, nakakita na ako ulit. Pero may kalabuan pa rin ng bahagya dahil sa mga gamot na pinatak. Grabe, mga aswang talaga mga narito. Oo, aswang. Madalas ka ba rito? Nung bagong kasal kami, dito ako tumira. Nasa tradisyon kasi nila na ang bagong kasal na aswang, kailangan tumira sa bahay ng babayang lalaki ng 6 na buwan bago sila bumukod. Mababait naman sila rito. Lahat ng taong pinagkakatiwalaan ko, pinagkakatiwalaan na rin nila.
Windang pa rin ako, kuya. Parang nasa pelikula lang ako nito. Alam kong nakakabigla mga pangyayari. Pero kailangan nyo na masanay mula ngayon. Ang dapat natin gawin ngayon, pagandaan ang napipintong labanan. Nang biglang kumalabog ng malakas ang pinto. Mahal, bakit parang natataranta ka? Maganda kayo. Paparating ang mga kalaban. Ha? Paano piparating? Sino? Nakatanggap ng impormasyon ng espiya namin sa sama ni Mang Boteng. Si Mang Boteng at Mang Gringo. Nagtutulungan na. Nagkakampiyan na sila. Walang kamalay-malay si Mang Gringo na nakisapi siya sa mga aswang. Papatay nila tayo dito. Tinuro ni Mang Boteng kina Mang Gringo ang lokasyon na ito. Buwisit. Umaayon lahat sa plano ni Mang Boteng ha. Buwisit talaga siya. Joseph, maganda ka na. Ikaw rin, Tanoy. Iwan mo na muna rito si Pochi. Kailangan natin lumaban ngayong gabi. Kung hindi, papatayin nila tayo. Hindi pwedeng manalo mga yun. Si Mang Boteng lang makikinabang sa lahat kapag nagkataon. Napabuntong hininga na lang ako. Bagyang sumakit ang ulo ko sa mga nangyayari. Hindi ko kasi inaasahan na may isip ni Mang Boteng na gamitin si Mang Gringo laban sa akin. Laban sa mga aswang na mabubuti. Matalino ang ginagawa niya. Sinira niya muna ang pundasyon ng mga antingero bago niya gamitin ang mga antingero kontra sa mga antingero din. Aminado kong humahanga ako sa kung papaano niya pinlano ang lahat. Pero hindi ako pwedeng magpadaig. Mahal, anong balita? Nasa ilog na sila. Papatawid na sila ng tulay. Ilang minuto na lang, narito na ang grupo ni Mang Gringo. Si Mang Boteng at ang mga kasama niya. Wala, hindi raw kasama sila Mang Gringo. Tingin ko, paunahin ni Mang Boteng ang mga antingero. Tapos, saka sila papasok sa eksena kapag nakakalagasan na tayo. Hindi maganda to. Sabihan mo mga kamag-anak mo na wala na munang gagalaw sa oras na dumating na sila. Kailangan ko muna makausap si... Mahal, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka pakikinggan ni Mang Gringo, lalo na ngayon nalaman nila na aswang ako. Nakikipagtulungan ka sa mga aswang. Pero kailangan niya malaman na aswang din yung tumutulong sa kanya. Kahit malaman niya, wala pa rin magbabago. Susundin niya ang gusto niya. Gagawin niya ang lahat para bumagsak tayo. Gutom sa papuri ng tao si Mang Gringo eh. Wala siyang pakialam sa masasagasaan niya basta magkaroon siya ng karangalan at mangyayari yon kapag napatay na niya tayo. Kainis. Hindi ko nakita mangyayari ito. Kahit matagal ko nang ginagawa ang pakikipaglaban sa mga aswang, kinakabahan pa rin ako ng mga sandaling yon. Yung kasi ang unang pagkakataon na hindi ko nahulaan ng mga mangyayari. Pero kahit na ganon, kailangan ko pa rin maging handa. Isa ako sa inaasahan ng mga kasamahan namin. Nanatili kaming lahat sa baryo, naghihintay sa kanilang pagdating. Pero magkakalahating oras na, wala pa rin nagpaparamdam sa paligid. Sigurado bang ngayon sila darating? Hindi pwede magkamali ang mga kasama ko. Darating ang mga yon. Imposibleng hindi. Kaya maging alerto lang ang lahat. Isang pagkakamali lang natin, maaari tayong malagas. Nandiyan na sila. Nararamdaman ko na sila. Yanda na mga kasama. Sumenya si Amilda sa mga kauri niyang aswang. Habang ako naman, pinagana ko na ang kapangyarihan ng anting-anting. Nagtungo ko sa bungad ng baryo. Inibangan ko kung sino ang makakaharap doon. Ilang sandali pa, lumitaw mula sa kadiliman si Mang Gringo. Kasama nito ang mga antingero mula sa iba't ibang nayon. Kaya pala, kunwari ka lang nagretiro sa pagiging antingero ha. Pero ang totoo, pinoprotektahan mo lang ang asawa mong aswang. Walang hiya ka talaga, Emer. Taksil ka sa tungkulin. Hindi ako taksil sa tungkulin. Ginagawa ko pa rin ang misyon ko bilang antingero. At ang mga pinoprotektahan ko ay hindi lang basta mga aswang. Mabubuti sila. Mabubuti? Gas-gas na palusot na yan. Kailan pa naging mabuti ang mga aswang? Nabuhay sila sa mundong ito na may likas na kasamaan. Natural sa kanila na normal lang sa kanila na maging masama. Akala ko ba pahusay kang antingero? Bakit simpleng bagay hindi mo maintindihan, ha? Totoong may mabuting aswang, Mang Gringo. Tinutulungan nila ako sa misyon kong hanapin ang mga kauri nilang masasama. At hindi mo na ako maloloko. Kung nakalusot ka nung una, ngayon hindi. Yung kinausap mong tao, hindi siya tao. Ano pinagsasasabi mo? Yung matandang nakipag-alyansa sa'yo, yung matandang nagturo ng lokasyon na ito, hindi siya tao, Mang Gringo. Siya ang pinuno ng mga aswang. Niloko ka niya.
Pinag-aawi lang niya ang mga antingero para tayo-tayo ang magpatayan. At kapag naubos na tayong lahat, siguradong siya na maghahari dito sa malaking kalokohan. Anong tingin mo sa akin? Basta-basta na lang magpapanoko? Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw, ihanda mo ang sarili mo. Isasama kita sa mga aswang ngayong gabi. Hindi mo naintindihan eh. Lahat ng anting-anting ko ay gagamitin ko para lang malagas kayong lahat. Hindi ka pwedeng gumamit ng anting-anting o sa kahit na sino man sa atin. Gumagamit ang pinuno ng aswang ng isang bagay na kayang patulugin ng diwa ng mga anting-anting. Tinatawag nila itong patay diwa. Kaya tumigil ka na, Emer. Kung bawal gumamit ng anting-anting, di sana inalis mo na lang yung anting-anting mo. Eng-eng ka rin ano? Humanda kayo ngayon kasi uubusin ko kayong lahat. Kung talagang ayaw mo akong pakinggan, pasensya ka na. Pero lalabanan kita ngayon, Mang Gringo. Di labanan mo. Akala mo naman natatakot ako sa'yo. Mas marami akong karanasan kaysa sa'yo. Kaya huwag ka magyabang sa akin. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya, Kabanong. Marahan akong umatras. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya dahil alam kong may posibilidad na atakihin niya kagad ako. Nang makabalik na ako sa mga kasama ko, kanya-kanya rin silang paghahanda. Ilang sandali lang, narinig na lang naming sumisigaw na si Mang Gringo. Mga kasama, lalaban tayo! Masakit man sa kalooban ko na kailangan makipagpatayan sa kapwa antingero, pero wala akong magagawa kundi ang harapin yon. Hindi ko rin man pwedeng hayaan na lang silang ubusin ng mga kamag-anak ng asawa ko. Kaya nung mga sandaling yon, nagkasagupaan na sa bungad ng lugar. At dahil nga may mga gamit na anting-anting sila Mang Gringo, medyo nahirapan ng mga kasama naming aswang. Kakaiba ang bilis na pinapakita ng mga antingero. Walang ats! Hinanap ko ng tingin si Mang Gringo. Nakita kong nakatingin din siya sa akin. Naglalakad ako palapit sa kanya. Nakangiti siya ng nakakaloko na parabang sobrang kampante niya na siya ang mananalo sa laban na yon. Sa wakas, makakarap ko rin ang peke traidor na antingero. Hindi ko gusto na umabot tayo sa ganito, Mang Gringo. Kaya sa huling pagkakataon, gusto kong pakinggan mo ako. Manahimik ka! Biglang may kumislap sa mga kwintas na suot niya. Hindi ko na namalayan na nasa harapan ko na pala siya. Hinataw niya ako ng katana. Nakailag ako pero nataplisan pa rin ako sa bandang balikat. Huwag kang gagamit ng anting-anting. Tsaka ko, nanunod lang si Mamboteng. Mawawalan ng bisa yan mamaya. Mawawalan ng bisa? Mukha mo! Napunta na naman siya sa gilid ko. Pero sa pagkakataong ito, sinipa niya ako sa sikmura. Ramdam na ramdam ko ang sakit, Kabanong. Nanunuot ang kirot sa kalamnan ko. Pero agad naman akong dumistansya. Dahil sa ginawa niya, mas lalo akong nakumbinsi na hindi ko na kailangan magdalawang isip pa na lumaban. Kaya sa halip na hindi ko na sana gagamitin ng anting-anting ko, napilitan na lang ako dahil wala naman na akong tsansa na makapanalo kung lalaban akong walang karga ng anting-anting. Kung talagang yan ang gusto mo, sige, lalabanan na kita! Hinawakan ko ang aking anting-anting. Dinama ko ang kapangyarihan nito. Ilang sandali lang, naramdaman ko na lang na nag-uumapaw na enerhiya sa aking buong katawan. Natuwa naman si Mang Gringo. Dahil sa wakas, makakarap na rin niya ng patas sa matagal na niyang kinaiinggitan. Mabilis ako nakalapit sa kanya. Hindi na niya ako nagawang ilagan pa. Sinuntok ko siya ng malakas sa sikmura. Hindi pa ako nakontento. Sinipa ko siya sa bandang likod kaya agad naman siyang tumilapon. Yun na yon? Pinakamalakas mo na ba yon? Kamao pa lang ang ginagamit ko, Mang Gringo. Hindi pa ako bumubunot ng sandata. Sa sinabi kong yun, ay nakita ko matinding galit sa kanyang reaksyon. Tila nainsulto siya sa narinig niya. Kaya naman, wala na siyang sinayang na pagkakataon. Umatake siya kaagad. Pero nagawa kong ilagan yun. Basang-basa ko ang galaw niya. Hindi niya pa ginagawa. Alam ko kung saan siya aanggulo. Nahawakan ko ang kamay niya. Hinigpitan ko ang pagkakahawak. Hanggang sa mabitiwan na niya ang katana. Dinakma ko siya sa kwelyo niya at sinuntok sa muka. Binalibag ko rin at tumama pa siya sa bakuran. Talaga sinasagad mo ng pasensya kung buwisit ka! Gamitin mo na lahat ng anting-anting mo, Mang Gringo. Sinisiguro ko sa iyong hindi ka uubra sa akin. Huwag kang mangyabang! Alam niya na sigurong hindi siya mananalo sa akin, kaya ang pinaka-diniskitahan niya ay si Joseph.
Pinukol niya ang hawak-hawak niyang patalim papunta sa kapatid ko. Nanlalaki ang mga mata ko dahil wala akong sapat na oras para makalapit doon. Mabuti na lang naroon si Amilda. Nagawa niyang itulak si Joseph para hindi ito matamaan. Buisit kang aswang ka! Ganyan ba ang gawain ng isang pinuno? Inuuna yung mga taong alam mong walang laban sa'yo? Tingnan mo ang mga kasama mo, nahihirapan na rin sila. Alam mo bang kung bakit biglang nagbagong ihip ng hangin? Kasi ang mga kasama ko, kabutihan ang ipinaglalaban. Ang mga kasama mo, puro katangahan. Katangahan ba? Sino kaya ang tanga sa atin ngayon? Tumawa siya ng malakas nang makaramdam ako ng sakit sa sentido. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Basta parang dinudurog ang ulo ko. Sobrang sakit. Dumating din sa puntong nagdurugo na ang aking ilong. Pagtingin ko kay Mang Gringo, tawa lang siya ng tawa. Parang may kakaibang ligaya na dulot sa kanya nang makita ko sa ganoong estado. Isa sa mga kakayahan ng isa kong anting-anting ay ang magdulot ng sakit ng ulo sa kung sino man ang taong malapit sa akin. Kaya naman, wala ka nang magagawa, Emerson. Ako nang mananalo sa laban na ito. Huwag ka muna magdiwang kung inaakala mong matatalo mo ko dahil lang sa sakit ng ulo. Nagkakamali ka dyan. Dahil sa kapangyarihan ng anting-anting ko, unti-unting nawala ang sakit ng ulo ko. Gumaan muli ang pakiramdam ko. Nagulat si Mang Gringo. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Paano ka nakabalik sa normal? Hindi ito maaari. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, walang anting-anting na pagmamayari mo ang makakahigit sa anting-anting na meron ako. Kahit magsama-sama pa lahat ng anting-anting mo. Buisit ka talaga. Gagamitin ko na lang sabay-sabay ang lahat ng anting-anting ko. Humanda ka! Sabay-sabay na nagliwanagan ng mga anting-anting. Pero wala pang 10 segundo ay nawala ulit ang kinang. Nagtataka siya. Pilit niyang binubuhay ang anting-anting pero kahit na anong gawin niya, wala na itong bisa. Ha? Ano nangyayari? Bakit hindi ko na maramdaman ang mga anting-anting ko? Buisit na buhay ko, oh! Pagtingin namin sa mga kasama ni Mang Gringo ay napatigil na rin sila. Wala na silang magamit na anting-anting. At maging ako rin, hindi ko na rin maramdaman ang anting-anting na dala ko. Sinuyot ko ng tingin ang buong paligid. Sa bandang kaliwa, nakita ko namang lumabas mula roon si Mang Boteng. Tumatawa-tawa at pumapalakpak ng mahina. Sa wakas, mga wala na rin kayong kwenta! Teka, anong ibig sabihin nito, pre? Bakit nawala ng bisa ang mga anting-anting namin? Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Gumagamit siya ng patay diwa. Hindi ikaw kausap ko! Totoong sinasabi ng taong yan. Gumagamit ka ako ng patay diwa. Isang bagay na kayang patulogin ng mga anting-anting. Tumawa siya ng malakas matapos ipakita ang medalyon na kasing laki lang ng takip ng garapon. Malakas ang kutob ko na yun ang tinatawag niyang patay diwa. Totoo ba sinasabi nitong si Emer? Ibig sabihin, totoong ginagamit mo lang kami? Oo, ginagamit lang kita. Ikaw ang naging kasangkapan ko para magkawatak-watak kayong lahat. Ikaw naman itong si Inotel, kumagat naman sa pain. Masyado ka kasing uhaw sa baburi ng tao eh. Kaya lahat gagawin mo, kahit na hindi ka na gumagamit ng utak para mag-isip. Napakahayop mo! Papatayin kita! Kinuha ni Mang Gringo ang itak sa lapag. Nilapitan niya si Mang Boteng at tinangka niya itong saksakin. Pero dahil mahina na siya, ay hindi naman nakaabot ang ginawa niya. Sinakal agad siya ni Mang Boteng. Agad namang dumating si Amilda para tulungan kami. Nilapitan niya si Mang Boteng. Dali-dali naman itong binitiwan si Mang Gringo. Nandito ka rin pala, Amilda. Maligayang pagkikita. Hindi ako narito para makipagkumustahan sa'yo. Babayarin kita sa lahat ng ginawa mo sa mga kasama ko noon. Kung ganon, simulan na natin to. Walang hiya ka, papatay kita. Gringo, huwag ka nang makialam kung gusto mo pang mabuhay. Tumakbo ka na kung gusto mo mabuhay. Mang Gringo, wag! Hindi na nagpapigil si Mang Gringo. Mabilis niyang nilapitan si Mang Boteng. Pero sa kasamaang palad, hindi naman siya nakatama. Pinaglalaroan lang siya ni Mang Boteng na parabang wala itong pakialam sa kung ano man ang kayang gawin ni Mang Gringo. Gringo, wala ka nang kayang gawin. Kung ako sa'yo,
Manahimik ka na lang sa gilid kasi ikamamatay mo ang pagiging mayabang mo. Wala akong pakialam kung mamamatay ako. Basta mapatay kitang hayop ka. Ginamit mo lang ako. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Mabilis na lumapit si Mang Boteng sa kanya. Pinahaba nito ang kuko. Walang ano-ano, itinarak ni Mang Boteng ang mahaba nitong kuko sa tiyan ni Mang Gringo. Hindi pa ito nakontento. Mas lalo nitong idiniin ang kuko hanggang sa sumuka na ito ng dugo. Ha? Ang mga kagaya mong walang silbi, dapat binubura ng saman ko. Agad na bumagsak si Mang Gringo sa sahig. Nang isay-ngisay pa ito saglit at tuluyan ng binawian ng buhay. Ang mga kasama ni Mang Gringo ay parang tuluyang nawalan ng pag-asa. Naiyak na lang ang iba nang makita nilang wala ng buhay ang kanilang pinuno. Nakita mo naman ang nangyari sa mga antingerong walang anting-anting, di ba, Emer? Ano akala mo? Panghihinaan ako kahit wala akong anting-anting? Nagkakamali ka. Mas lalo lang akong tumatapang. Kung ganon, edi simulan na talaga natin to. Sabik na akong ubusin ang mga sagabal sa aking layunin. Aminadong kinakabahan ako noon, Kabanong. Alam ko sa aking sarili na magiging mahirap ang laban kapag wala sa akin ang anting-anting. Pero nakita ko ang pagiging determinado sa mga mata ng asawa ko. Yun ang tanging pinaghuhugutan ko para ituloy ang laban. Mga kasama, walang susuko. Itutuloy natin to kahit na ano mangyari. Kahit na wala na akong anting-anting, ipagtatanggol natin ang kapayapaan laban sa mga kasamaan. Yan! Yan ang gusto ko! Lumalaban! Muling nagsimula ang laban. Ang angkan ni Amilda ang siyang humarap sa mga tauhan ni Mang Boteng, habang kaming mag-asawa naman ang kumakalaban kay Mang Boteng. Sa unang 10 minuto, masasabi kong sobrang layo talaga ng agwat ko sa kanya kapag wala akong ginagamit na anting-anting. Napaka-imposibleng matalo ko siya. Si Amilda naman, kahit na papaano, ay nagagawa niyang palagan si Mang Boteng. Pero dahil nga mas malakas yun sa kanya, nararamdaman kong napapagod din si Amilda at baka ikamatay niya pa yun. Oh, anong nangyari? Ba't hindi na kayo umaatake? Umaaray na ba kayo sa mga sugat nyong yan? Mahal, ako nang bahala rito. Umalis na kayo. Hindi kita iiwan. Laban natin tong dalawa. Misyon natin tong dalawa. Kaya tatapusin natin to nang tayo'y magkasama. Duguan, ramdam na naming dalawa ang hapdi at kirot sa buong katawan namin. Medyo namamanhid na rin ang isa kong braso dahil sa dami ng kalmot. Hindi pa kami gustong paslangin ni Mang Boteng. Parang gusto na muna niya kaming pahirapan, paglaruan. Mas natutuwa siya sa ganon. Bakit ba kasi hindi na lang kayo sumuko eh? Nilapitan ako ni Mang Boteng. Sinuntok niya ako ng malakas sa sikmura. Namilipit naman ako sa sakit. Nang lalapit naman si Amilda ay agad na dinakma siya ni Mang Boteng sa ulo. Hinila siya. Dinikit ng malakas sa lapag at pinagsisisipa ng malakas. Ikaw! Ksil kang salahin natin, Amilda! Dapat sa'yo mamatay! Layuan mo siya! Aba! Nakakabangon ka pa pala, ha? Sinakal niya ako. Itinaas sa ere. At habang nasa ganong posisyon ako, pinagsusuntok niya ako sa sikmura. Nang magsawa siya, binagsak niya rin ako ng malakas sa sahig. Tumingin siya kung nasaan si Tanoy at Joseph. Na sa mga sandaling yon, nakikipaglaban pa rin. Sa tingin pa lang ni Mang Boteng, natutunugan ko na kung ano ang gagawin niya. Ngumiti siya ng nakakaloko. Napansin din naman nila Tanoy at Joseph yon. Napatigil sila. Bumakas din sa kanilang reaksyon ng takot at pangamba. Mas maganda yata kung ang kapatid mo naman ang galawin ko. Para naman malaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Wag! Wag mo siyang sasaktan, buwisit ka! Ihatid ko ang kapatid mo sa impyerno! Tumakbo na kayo! Bilisan nyo! Tumakas na kayo! Takas! Walang silbi ang pagtakas! Iligtas niyo ang sarili niyo! Iwan niyo na ako! Gumapang ng mabilis si Mang Boteng palapit sa kapatid ko. Lumundag ito ng mataas, pero laking gulat namin nang bigla na lang bumagsak si Mang Boteng sa lapag. Meron ng palasong nakatarak sa kanyang balikat. Pagtingin namin sa gilid, nakita namin doon si Aling Asunta. Hawak-hawak ang mahabang pana.
Mabilis siyang lumapit sa amin. Gamitin mo ang punyal na ito, Emer. Ito ang makakapaslang sa kanya. Bilisan mo habang hindi pa siya nakaka-recover. Tinanggap ko ang kulay itim na punyal. Ayon sa kanya, ang punyal na yon ay ibinabad pa sa dugo ng kabayo na may halong mga halamang gamot na pangontra sa aswang. Kahit iika-ika ako, hindi ako nagsayang ng oras. Saktong pagbangon ni Mang Boteng, buong puwersa kong itinarak ang punyal sa balikat niya. Binunot ko ulit at tinarak naman yon sa kanyang dibdib. Maraming beses. Dumistansya siya. Tumatawa pa siya nung una dahil ang akala niya normal na punyal lang ang ginamit ko. Pero maya-maya lang, sumuka na rin siya ng dugo. Kitang-kita sa mukha niyang epekto ng punyal. Nagkulay itim ang labi niya. Pati na ang kanyang kuko ay bumalik na sa normal. Ano klaseng punyal yan? Pwisit ka talaga, asunto! Naalala mo sinabi ko noon? Ang sabi ko, darating at darating din ang araw na magagamit ko rin sa iyong sandata na matagal ko nang tinatago para patayin ka. Ito na yon, Boteng. Mamamatay ka na! Hindi ako mamamatay. Kayo ang papatayin ko! Mamamatay ka na! Dito na magwawakas ang lahat ng mga kasamaan mo! Sinubukan niya pang umatake sa akin, pero hindi pa siya nakakalapit ay natumba na rin siya. Pinipilit niyang makabangon. Pero paulit-ulit lang siyang bumabagsak. Hanggang sa nakita na lang namin na bumubula na ang bibig niya. Nangingisay. Makalipas lang ng 2 minuto, dilat na ang mga mata niyang binawian ng buhay. Dahil sa pagkamatay ni Mang Boteng, pinanghinaan ng loob ang mga tauhan niya. Dahilan para tuluyan na ring magapi ng mga kamag-anak ni Amilda ang mga aswang na yon. Nagawa naming talunin ang mga aswang. Napatay namin ang pinuno na matagal nang nagtatago sa dilim. Sa wakas, naibalik na rin namin ang kapayapaan at kalayaan mula sa kapahamakan. Makalipas ang 1 linggo. Sige lang mga kasama, kumain lang tayo ng kumain. Marami pa tayong pagkain sa loob. Sumapit ang pista sa aming lugar. Isinabay na rin namin ang pagdiriwang ng pagkapanalo namin kontra sa mga aswang. Masaya lang kaming lahat. Wala nang iniisip ang problema o panganib. Hindi ko inakala na darating ang sandaling ito. Hindi ako makapaniwala na matatanggap ako ng mga tao. Sa dami ba naman ang ginawa niyo para sa mga tao, karapatan niyo matanggap. Hindi kayo masasama, mahal. Kaya dapat lang na maranasan mo ang pinakamagandang bagay sa mundong ito. Magdidikit na sana ang mga labi namin nang bigla namang dumating sina Tanoy at Joseph. Natawa na lang kami. Mula noon, naging tahimik at payapa na ang aming probinsya. May mangilang-ilang aswang pa rin naman na masasama, pero patuloy pa rin namin silang tinutugis. Sa aking karanasan, mas lalo kong naintindihan na hindi pala ang inaakala nating masama ay masama talaga. Ang iba sa kanila, may kakayahan din palang maging mabuti kagaya natin. At pinatunayan yun ng aking asawang aswang. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat sa lahat ng kabangers at kayanggaw na nakaabot hanggang sa parting ito. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento namin. Muli, ako po si Emerson o mas kilala bilang si Emer. At ito ang aking kwento. Wakas.